Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 571 hanggang Kabanata 600. Kabanata 571. Kapatid na Hansen, lahat ay handa na. Maaari nating salakayin ang tirahan ng hari anumang oras na gusto natin. Bumalik si Chi Ziwen sa Black God Shelter at nagulat kay Hansen na matagumpay niyang nakakuha ng tulong mula kina Li Xinglan at Philip para sa pag-atake. Magaling! Susundin natin ang iyong plano. Tinitingnan ni Hansen ang plano na ginawa ni Chi Ziwen. Kapatid na Hansen, walang dapat ikabahala. Hindi kita bibiguin. Aagawin natin ang tirahan ng hari para sa ating sarili. Sinabi ni Chi Ziwen kay Hansen, sadyang niloloko siya. Ang puso niya ay tumatawa, aagawin natin ang tirahan ng hari. Pero hindi ikaw, Hansen, ang magiging may-ari nito. Hindi, ako. Tiningnan ni Hansen si Chi Ziwen na may seryoso at tapat na mukha. Pagkatapos ay ngumiti siya, tinapik ang balikat nito, at sinabi sa kanya, sige. Naniniwala ako sa iyo. Hindi isang taong gustong abala si Hansen. Gayunpaman, gustong-gusto niyang panoorin ang iba na abala. Pagkaalis ni Chi Ziwen, lumapit siyang manli kay Hansen na may nag-aalalang mukha. Sinabi niya, talaga bang okay lang na ibigay kay Chi Ziwen ang buong plano ng pag-atake sa tirahan ng hari? Ngumiti si Hansen at sumagot, ang Black God Shelter ay pag-aari ni Donglin. Ang pagpapahintulot kay Chi Ziwen na gumawa ng mga plano ay magbibigay sa atin ng kalayaan na gawin ang ating makakaya sa labanan. Para sa ating pag-atake sa tirahan ng hari, magiging maganda ito. At ano ang mangyayari pagkatapos nating salakayin ang tirahan? Hindi kasing optimistiko ni Hansen siyang manli. Parang palaging nakakunot ang kanyang mga kilay, at nakasimangot siya nang hindi pinapayagan ang kanyang noo na mag-relax. Huwag kang mag-alala. Ang tirahan ng hari ay pag-aari ni Hansen, sagot ni Hansen. Napansin niyang manli kung gaano kumpiyansa ang hitsura ni Hansen, kaya sa kabila ng patuloy niyang pag-aalala at pagdududa, hindi na niya pinilit ang kanyang mga alalahanin. Ang mga tropa ng iba't ibang tirahan ay mobile na ngayon at papalapit sa tirahan ng hari. Matapang silang lumipat sa paligid ng tirahan upang linisin ang anumang nilalang sa paligid nito bilang paghahanda para sa malaking laban na darating. Habang nagkakampo at handa na ang lahat, naghintay sila sa oras na hahatiin sila sa mga grupo ng 3 at ipadala upang sundin ang mga utos na ibinigay sa kanila. Ang grupo ni Hansen ang pinakamalakas, at sila ang naatasang umatake sa pangunahing gate. Sinusunod ni Hansen ang plano ni Chi Ziwen ng eksakto nang hindi nagbabago ng kahit isang bagay. Bilang resulta, medyo nagmamayabang si Chi Ziwen. Naniniwala siya na lubos na pinagkakatiwalaan siya ni Hansen at na napalibutan niya si Hansen sa kanyang maliit na daliri. Kung hindi, bakit niya gagawin ng eksakto ang sinabi sa kanya? Halos nakaramdam ng awa si Chi Ziwen dahil sa pagiging manipulative niya. Hintayin mo lang na makuha ko ang tirahan ng hari. Kung nakikinig siya sa sinasabi ko, hindi ko siya masyadong pahihirapan. Ito ay isang kaisipan na ipinakalat ng puso ni Chi Ziwen, ngunit hindi nagtagal bago nagtanong ang kanyang isip sa gayong paghuhusga. Ang ganitong uri ng tao ay hindi angkop para sa mahahalagang responsibilidad. Kung ang taong namamahala ay hindi maaaring maging malupit at walang awa, ito ay isang bagay lamang ng oras bago subukan ng iba na samantalahin at subukang tapakan ako. Nagsimula ang pagkubkob. Ang mga hayop na nasa likod ng mga pader ng tirahan, 12 ng milya ang layo, ay naririnig na umuungal. Nagsimula ng kumulo at mag-alab ang tensyon habang papalapit sila sa mga battleground. At sa wakas, lahat ay sumulong upang makipaglaban sa mga nilalang napipigilan ang kanilang pagsulong. Malayo, sa mga dalesdes ng isang bundok na natatakpan ng nyebe, pinanood ng isang malusog na babae ang pag-unlad ng labanan. Kinausap niya ang kanyang sarili, na nagsasabi, dapat kong makita mula rito kung ano ang kanyang kapangyarihan. Malayo, sa kabilang panig ng battlefield, nakatayo at pinagmamasdan ng eksena ang isang maliit na batang babae. Mahaba ang kanyang itim na buhok na halos umabot sa lupa. Sa kanyang mga bisig, may hawak siyang pilak na sorrow. Kahit na ito ay isang pagkubkob, ilang tao lamang mula sa Goddess Shelter ang nakikipaglaban kasama si Hansen. Ang mga sumusuporta sa kanya ay hindi gaanong malakas, at karamihan sa kanila ay pinamumunuan ni Chi Ziwen at nakaposisyon sa ibang lugar. Pero sa pagkakataong ito, hindi nakita ni Chi Ziwen ang espiritu na may kulay pilak na buhok. Nagparamdam ito sa kanya ng kakaiba.
Hindi alam ni Chi Ziwen na hindi aalis ang espiritu na may kulay pilak na buhok sa Spirit Hall, at natatakot siya na baka mauna si Hansen at subukang magnakaw ng Spirit Stone. Pero hindi gaanong nag-aalala si Hansen. Nakasuot siya ng Bloodscale armor at hawak ang kanyang dalawang paboritong espada sa kanyang mga kamay. Kasama si Yang Manli at ang kanyang iba pang mandirigma, pinangunahan nila ang kanilang pag-atake sa pangunahing gate. Ibinigay ni Chi Ziwen kay Hansen ang posisyon na ito, kung saan ang mga nilalang ang pinakamalakas. Sa ilang tao lamang mula sa Goddess Shelter na sumusuporta sa kanya, umaasa siya na lilipulin sila ng mga halimaw. Pero sa halip na dahan-daang makipaglaban habang sumusulong, nagpasya si Hansen at ang kanyang mga tao na mabilis na sumulong. Umiling si Chi Ziwen sa nakita, at nagtalo muli ang magkakasalungat na mga tinig sa loob niya, matapang ang taong iyon, ibibigay ko sa kanya iyon. Pero ganoon din siya kabobo. Mahirap makipagnegosyo sa ganitong tao, pero sa kabilang banda, ang isang taong kasing tapang niya ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Nawala sa kanyang mga iniisip, biglang napansin ni Chi Ziwen ang presensya ng maraming bitek sa lupa, nagmumula sa tirahan ng hari. At pagkatapos, isang walang katapusang parada ng mga pilak na salagubang ang sumabog patungo sa battlefield na parang baha. Kakasimula pa lamang ng labanan, ngunit nagpa siya na ring magpakita ang pilak na Ladybug. Ito ay ibang-iba kaysa sa huling pagkakataon, nang lumitaw ito sa mismong pagtatapos. Kumunat ang noo ni Chi Ziwen ngunit nakagawa na siya ng mga paghahanda para sa pagdating nito. Kung hindi niya ginawa iyon, imposible para sa kanya na kumbansihin sina Li Xinglan at Philip na salakayin ang tirahan. Ipinadala ang signal, at binuksan ng lahat ng sundalo ang kanilang mga backpack at naghagis ng karne ng nilalang sa buong field. Sa loob ng ilang segundo, ang buong snowy field ay nababad na parang isang makapal na pool ng dugo. Hindi pinagkaiba ng mga pilak na salagubang ang kaibigan o kaaway, o kahit na kinilala kung sino ang kanilang mga umaatake. Ngunit nang maamoy nila ang dugo, agad silang naaakit sa bante ng madugong laman na itinayo. Nang mawala sila sa daan at maabala, nagpakita ang isang walang laman na espasyo. Pumasok kayo, sigaw ni Chi Ziwen. Lahat ng tao na nag-evolve ay umiwas sa mga ladybug at tumakbo pasulong, ginagamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake habang sumusulong patungo sa tirahan ng hari. Pero nang lumingon si Chi Ziwen upang tingnan ang pangunahing gate, nakita niya na naroon na si Hansen at ang kanyang mga tao. Ang bilis kung saan nila nililinis ang isang landas ay isang shock sa kanya. Ang mga nilalang sa pangunahing gate ang pinakamalakas, at sa kabila nito, hindi nagkaroon ng kahit isang casualty ang koponan ni Hansen. Nasa unahan si Hansen, na nakakapit sa dalawang espada. Ang isa ay pilak at ang isa ay lila. Habang nakikipaglaban siya, parang sumasayaw siya, at ang bawat hakbang na ginawa niya sa paligid ng isang halimaw ay sinamahan ng isa pang sugat sa kanyang kaaway, na naglalabas ng dugo. Malalakas na kasanayan, tiyak. Pero bobo pa rin siya. Tiningnan ni Chi Ziwen ang langit sa itaas ng tirahan ng hari. Sa kanyang puso, naisip niya, ang tirahan ng hari na ito ay naging tahanan ng malalaking grupo ng mga nilalang. Darating si Thunder Devil mula sa kabilang panig, ngunit dapat niyang maabot ang Spirit Hall bago si Hansen. Sana lang ay maamo at mapasuko nila ang espiritu doon. Anumang hari na espiritu na naninirahan sa lugar na ito ay dapat na isang nakakabaliw na kaaway, at isa na karapat-dapat sa malaking halaga ng pera. Habang nag-iisip si Chi Ziwen, nakita niya na pinamumunuan na ni Hansen ang mga tao papasok sa tirahan. Dahil sa paglitaw ng mga pilak na salagubang, maraming nilalang ang tumakas, na nagpababa ng paglaban na kanilang kinaharap. Hindi naglakas loob na mag-antala si Chi Ziwen, kaya tumakbo siya patungo sa tirahan mula sa ibang landas. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagmamadali dahil walang paraan na mas mabilis si Hansen kaysa kay Thunder Devil. Sa oras na makarating si Hansen sa Spirit Hall, sigurado siyang naamo na ng kanyang lihim na kaalyado ang espiritu sa loob. Gayunpaman, ang hindi napansin ni Chi Ziwen sa gitna ng lahat ng kaguluhan ay isang pilak na sorrow na nagawa ng makapasok sa tirahan. Tumatakbo rin ito patungo kay Hansen. Sinundan ngayon niyang Manli, Zuting, Uncle Ching, at ang iba pa sa kanyang mga tao si Hansen habang pumapasok siya sa tirahan ng hari. Ngunit nang makapasok sila doon, nagulat sila nang makita ang mas maraming nilalang sa loob kaysa sa labas. At higit pa rito, maraming Sacred Blood variants ang nakahalo. Parang hindi na kailangang lumabas ang espiritu at sumali sa labanan. Masyadong maraming nilalang dito. Dapat ba tayong maghintay hanggang sa dumating ang ibang mga grupo? Kinakabahalaang tumingin si Zuting sa paligid. Sila lang ang nagmadaling pumasok at medyo malayo ang iba. Walang kailangang hintayin, sabi ni Hansen, at habang ginagawa niya ito, tumalon ang isang pilak na sorrow sa kanyang balikat.
Kabanata 572. Nagulat at medyo nag-alinlangan sina Zuting at ang kanyang mga tao nang makita nila ang napakalaking grupo ng malalakas na nilalang na nakaharap sa kanila ngayon. Ang presensya ng mga ito ay sumasakop sa buong paningin niya, at ang bilang nila ay lumampas sa 200 kasama ni Hansen. Hindi rin sila gaanong magaling, kaya mahirap isipin kung anong carnage ang maaaring mangyari kung magsisimula silang umatake. Kahit na magpila ang mga nilalang at payagan silang makipaglaban ng isa-isa, ito ay isang bagay lamang ng oras bago ang bawat mandirigma ay masyadong mapagod upang makipaglaban at mapatay. Kahit si Uncle Ching, ang matandang lalaki na nakakita ng marami, ay may malungkot na mukha. Nakikita na hindi gumagalaw ang mga nilalang, hindi siya naglakas loob na pumasok at pukawin ang mga ito. Gayunpaman, nag-isa nang tumakbo si Hansen patungo sa mga nilalang. Hindi sigurado ang iba kung susundan ba siya o hindi. Sa sumunod na segundo, naiwan si Yang Manli, Uncle Ching, at Zuting na nakatitig ng hindi makapaniwala. Habang tumatakbo si Hansen patungo sa mga halimaw, naghiwalay ang mga ito na parang karagatan, na parang natatakot sila sa kanya. Mukhang natatakot sila, at nagsipagtakbuhan silang lahat. Sa tuwing humahakbang si Hansen, humahakbang naman pabalik ang isa pang nilalang. Kahit ang isang Titan Snake na 100 talampakan ang haba ay umatras at hindi naglakas loob na hampasin siya. Nakakapanibago ang pagmamasid kay Hansen na nagmamarcha na parang Diyos. Nasa sahig ang mga panganinayang Manli at ng iba pa, at halos hindi nila mapaniwalaan ang kanilang nakikita. Boss, pupunta ka ba sa langit? Sumunod si Zuting. Sumunod din sina Uncle Ching at ang iba pa, sa kabila ng kanilang takot at naguguluhang mga hitsura. Habang sinusundan nila si Hansen, ang mga nilalang na malapit ay tatakbo palayo sa sandaling makalapit sila. Siya ay tunay na parang isang Diyos na nagdudulot ng takot sa mga buto ng bawat halimaw sa tirahan. Paano niya nagagawa iyon? Naguguluhan ang ekspresyon ni Yang Manli nang tumingin siya kay Hansen at hindi niya maisip kung anong uri ng kapangyarihan ang ginagamit niya. Mukhang tapat si Uncle Ching at marahil medyo panatiko nang tumingin siya kay Hansen. Siya nga pala ang tagapagmana ni Master Han, hindi ba? Mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan, mayroon siya. Para sa iba, naisip nila na ang kanilang nasaksihan ay isang ganap na himala o nangangarap sila. Dinala ni Hansen sina Yang Manli at ang iba pa sa Spirit Hall. Pamilyar siya sa lugar na ito at ayaw niyang sayangin ang anumang oras. Kaya nagmadali siyang pumasok nang makarating siya. Hindi masyadong malayo sa pader ng tirahan ng hari, nakikita ni Queen ang lahat. Nagulat din siya, paano niya nagawa iyon? Kahit na ang ilang gamot ay maaaring magpalayas ng ilang nilalang, ang mga bagay na iyon ay hindi gagana kapag nakaharap sa mga nilalang sa ilalim ng direktang utos ng isang espiritu. Lalo na ang napakaraming bilang nila. Pinataas nito ang interes ni Queen kay Hansen, kaya sinigurado niyang mag-ingat sa kanyang mga obserbasyon. Mula sa malayo, syempre. Sa wakas, nagawa ni Chi Ziwen na makapasok sa tirahan kasama ang kanyang mga tao. Ang nakita niya ay nagbigay sa kanya ng jinkies at medyo natakot siya. May mga nilalang sa lahat ng dako at sa mas maraming bilang kaysa sa kanilang hinarap sa labanan sa labas. Marami ring mga nilalang na may sacred blood ang naghihintay sa kanila. Ngunit hindi niya makita kung saan nagpunta si Hansen o ang kanyang mga tao, at hindi rin niya makita ang anumang palatandaan ng pakikipaglaban o labanan. Para bang nagwudini si Hansen at ang kanyang mga tao na wala nang walang bakas. Kakaiba iyon. Nasaan sila? Naguguluhan si Chi Ziwen, ngunit hindi siya makapagtagal ng masyadong mahaba sa pag-iisip tungkol dito. Lumapit ang isang malaking grupo ng mga nilalang, at lahat ay nagsipagtapon ng kanilang sarili sa isang nakakatakot na labanan sa mga halimaw na lumapit sa kanila. Sa oras na ito, nasa labas mismo ng Spirit Hall sina Hansen at ang kanyang mga tao, at nakarating sila doon ng walang problema. Gusto niyang Manli na iling ang kanyang sarili, na parang sinusubukan na magising mula sa isang kakaibang panaginip. Matapos makita ang mga espiritu ng ginto at pilak na babae, hindi niya maiwasang sabihin, ang kambal na espiritu ay naninirahan sa tirahan na ito. Magpahinga kayo, umupo at manood. Aasikasuhin ko ito. Matagal nang sinanay ni Hansen ang kanyang dual skill na may layuning talunin ang kambal na espiritu. Ayaw niyang sumali ang iba dahil gusto niyang talunin ito ng mag-isa. Bukod dito, hindi pa dumarating ang mga tao mula sa ibang mga tirahan. Kung masyadong maaga nilang talunin ang kambal na espiritu, marami ring nilalang ang tatakbo palayo. Ang gantimpala na maaaring makamit ng lahat ay mababawasan, kaya gusto niyang maghintay na dumating sina Chi Ziwen at ang iba pa bago tapusin ang espiritu.
Itinuturing na ng mga tao ni Uncle Ching ang kanyang mga salita na parang ebanghelyo, at ngayon, pinapanood nila si Hansen na lumalapit sa kambal na espiritu na parang siya talaga ang kanilang Diyos na relihiyoso na papasok sa labanan. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay may kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Napakaraming bilang ng mga nilalang sa Royal Shelter ay nakatayo lamang at pinapanood si Hansen na simulan ang pakikipaglaban sa kambal na espiritu. Hindi sila gumagawa ng anumang bagay, at napakagulo nito na kung sasabihin nila ang kwentong ito sa iba na hindi narito upang makita ito, iisipin ng mga tao na nagsisinungaling sila o baliw. Ang mga bato ni Hansen ay puno ng enerhiya at ang kanyang puso ay tumitalo na parang ritmo ng kulog. Ang kanyang katawan ay parang may walang katapusang kapangyarihan. Habang nakahawak sa kanyang lila at pilak na espada, tumakbo siya patungo sa kambal na espiritu ng walang pag-aalinlangan. Kinaputin ng kambal na espiritu si Hansen. Mahigpit na nakahawak sa kanilang ginto at pilak na espada, nagpunta sila upang makipaglaban sa kanilang nakakainis na kaaway ng isang beses pa. Ang bawat pag-atake ay ibinaba na parang ginto at pilak na kidlat. Ang gagaling ng mga kasanayan nila. Hindi nakakapagtaka kung bakit sila mga hari na espiritu. Magiging okay ba ang boss sa pakikipaglaban sa kanilang dalawa? Habang natapos ni Zhuting ang kanyang mga salita, nakita niya na ginamit ni Hansen ang kanyang dalawang espada upang hampasin ang kambal na espiritu ng may ganoong lakas na nagpadala sa kanila na lumilipad sa hangin. Hindi matatalo. Ang salitang ito ang nasa isip ng lahat. Ang makapangyarihang espada at kasanayan ni Hansen ay nagresulta sa pagkawala ng kakayahan ng kambal na espiritu na lumaban. Kahit gaano kabilis o kapangyarihan ang pag-atake ng kambal na espiritu, laging isang hakbang ang nauna si Hansen. Ang dalawang kamay ni Hansen ay may hawak na espada, at ang bawat isa ay nagsasagawa ng ibang kasanayan sa espada upang makipaglaban sa kambal na espiritu. At habang nakikipaglaban siya at nakikipaglaban, ang kambal na espiritu ay patuloy na natatalo. Ang boss ay masyadong cool. Ang boss ang lalaki. Isang lalaki ang nakikipaglaban sa dalawang babae. Damn, siya ang pinakamagaling. Ang mga kabataang lalaki sa likuran ay kumakaway ng kanilang mga bandila bilang suporta. Surreal ito. Ito ay dapat na isang battleground ng madugong digmaan, ngunit parang nakaupo lang sila para manood ng palabas sa isang arena. Ang mga mukha ng kambal na espiritu ay mukhang kakilakilabot. Noong una, maaari silang lumaban kay Hansen nang walang anumang problema. Ngunit ngayon, hindi na nila siya maabutin at paulit-ulit na natatalo, wala silang kapangyarihan upang lumaban. Pagkatapos ay tumakbo si Hansen sa gitna ng Spirit Hall. Sa kabilang panig ng tirahan ng hari, naninirahan ang 12-12 ng mga nilalang na elite killing. Nabuo ang isang landas sa pagitan nila habang ang mga katawan ng hindi mabilang na mga nilalang ay bumagsak at natamba upang bumuo ng mga bante ng mga namatay. Sa madugong landas na iyon, naglalakad ang iba ngayon. Sinusubukan nilang hanapin ang tirahan ng espiritu. Ang pinuno ng mga taong ito ay nakabalot sa berdeng kidlat, at may hawak siyang mahabang espada na kumikislap, nag-spark, at nag-crackle ng kuryente. Ang mga nilalang na tinamaan ng espadang ito ay lumilipad pabalik, nasunog sa uling ng apoy sa hangin na nagkarga sa kanyang sandata. Ang grupong ito ng mga tao ay sumulong, hindi napigilan ng mga nilalang na sumubok na pigilan sila. Ito ay si Thunder Devil at ang kanyang mga tauhan. Ngunit kahit gaano kabilis ang kanilang pag-clear ng daan pasulong, hindi sila kasing bilis ni Hansen na hindi pa nakikipaglaban sa anumang nilalang. Bukod dito, hindi alam ni na Thunder Devil at ng kanyang mga tao kung nasaan ang Spirit Hall. Matagal silang naghahanap nito, ngunit hindi pa rin nila ito makita. Pagkatapos, nakabunggo siya kay Cheesy Wen. Ano pa ang ginagawa ninyo rito? Nagulat na nakita ni Cheesy Wen sina Thunder Devil at ang kanyang mga tao. Ang tirahan ng hari na ito ay masyadong malaki. Madaling maliga. Hindi namin makita kung nasaan ang Spirit Hall. Nascan na namin ang kabilang dulo ng tirahan, kaya dapat ay ganito ang daan. Itinuro ni Thunder Devil ang direksyon na pupuntahan niya. Tara na, paparating na rin ang mga tao mula sa dalawang ibang tirahan. Hindi natin dapat hayaang mauna sila, sabi ni Cheesy Wen. Pagkatapos, nagsama sa mga puwersa ni Thunder Devil, sumulong sila patungo sa tirahan ng espiritu. Kabanata 573. Sinundan ni Yang Manli at ng kanyang mga tao si Hansen papunta sa Spirit Hall, kung saan ginamit ni Hansen ang kanyang mga espada upang lubos na sugpuin ang kambal na espiritu. Sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na pag-ulan ng mga pag-atake ng espada, hindi nakakuha ng lupa at itinulak pabalik ang kambal na espiritu, at lalo itong umatras. May isang bagay na masama tungkol sa Hansen na ito.
Nasa Second God Sanctuary siya nang wala pang 1 taon, kaya paano siya naging napakalakas? Paano niya nagagawang sugpuin ang 2 hari na espiritu ng sabay? At tungkol sa nangyari kanina, nagkaroon ng kakaibang hitsura si Zuting, at tila nababagabag siya sa kanyang mga iniisip. Pang! Ang kambal na espiritu ay naitulak pabalik hanggat maaari, at ngayon ay nakatalikod sa isang estatwa. Ang magagandang mukha ng mga hari na espiritu ay mukhang mapatla at walang pag-asa. Ang pilak na ahas na espada at ang sinaunang anting-anting na espada ay parehong itinulak laban sa leeg ng isang espiritu. Nakikita ang 2 espiritu na nakaluhod, na may kaawa-awa at nalulungkot na mga hitsura sa kanilang mga mukha, nakaramdam ng kapansin-pansing kaligayahan si Hansen. Minsan, halos ikamatay niya ang mga ito dahil sa matinding pagkasugat sa kanya. Ngayon, sa wakas ay nagawa niyang baligtarin ang mga pangyayari at maibalik ang ilang bahagi ng kanyang nawalang pagmamalaki noong panahong iyon. Mabilis, patayin sila at kunin ang Spirit Stone. Sumigaw ang isang tao mula sa likuran. Walang madali, maghintay muna ako ng kaunti. Hindi pa pinapatay ni Hansen ang mga espiritu, patuloy lang niyang pinapatong ang mga espada sa kanilang mga leeg. Gusto niyang magbigay ng mas maraming oras para kay Chi Ziwen at sa iba pa upang patayin ang mas maraming nilalang para sa mas malaking gantimpala kapag natapos na ang araw. Kahit na si Chi Ziwen ay may kakaibang salungatan ng interes na umuusbong sa kanyang puso, ito ay isang bagay na halos hindi niya pinansin. Gamit ang kapangyarihan ni Thunder Devil at ng Black God Shelter, tiyak na sila ang pinakamalakas na puwersa sa buong ice field. Naisip niyang halos garantisadong na makukuha niya ang tirahan ng hari para sa kanyang sarili. Kahit na gusto ni Li Shinglan at Philip na pigilan siyang makuha ito, ang anumang pagtatangka sa paghihiganti ay walang saysay. Walang sino man ang makakalaban kay Thunder Devil. Sa wakas, natagpuan ni Chi Ziwen ang Spirit Hall. Habang papalapit siya sa pasukan nito, halos nagulat siya nang mapansin ang kumpletong kawalan ng mga nilalang. Mas nakakabahala pa ang mga tunog ng pakikipag-usap ng tao na nagmumula sa loob. Nagkatinginan sina Chi Ziwen at Thunder Devil, kinikilala ang kanilang parehong iniisip. Sabay silang tumakbo papasok sa Spirit Hall. Kasama ang iba pa, isang mas malaking grupo ang pumasok sa Spirit Hall sa likuran nila. Ang mga pupil ni Chi Ziwen ay lumiit na parang maliliit na kwintas nang makapasok siya. Nakita niya ang mga taong dapat na nakikipaglaban sa ibang lugar sa tirahan ng espiritu na nakahiga sa Spirit Hall. Nakatayo na si Hansen sa tabi ng isang estatwa, inilalabas ang kanyang kamay upang kunin ang Spirit Stone na nakabaon dito. Ang kambal na espiritu. Nakita ni Chi Ziwen na hawak ni Hansen ang isang gintong espada at isang pilak na espada, na nakatayo ang kambal na espiritu sa pagsuko sa ilalim ng mga talam. Hindi na siya nagulat pa. Nakikita na kinukuha ni Hansen ang 2 Spirit Stone, ang babaeng may kulay pilak na buhok at ang babaeng may kulay ginto na buhok ay nagpatira pa sa harap ni Hansen. Ibinaba nila ang kanilang 2 mapagmataas na ulo at nagsalita ng sabay, ang Yin Princess at Yang Princess ay handang magpasakop at mag-alok ng ganap na katapatan sa isang bagong Panginoon. Maaari kaming maging pinakamatapat na mga alipin. Lahat ng iba ay nakatayo na ngayon, nakatitig sa mga prinsesa na nakaluhod at nanunumpa ng katapatan kay Hansen. Ito ay isang pares ng mga prinsesa na espiritu. Sapat na bihira ang makita ang isang hari na klase ng espiritu na gumawa ng ganitong panunumpa, ngunit ang pagkakaroon ng 2 sa kanila na gawin ito ng sabay ay halos hindi kapanipaniwala. Sa bawat kamay ni Hansen ay may nakapatong na isang Spirit Stone, isang pilak at isang ginto. Inilagay niya ang mga bato sa noo ng Yin Princess at Yang Princess. Pagkatapos ay naging isa sila sa kanilang mga bato, na wala sa kanila sa isang nakasisilaw na ilaw. Patuloy na nakatayo ang lahat doon, nanunood lang. Ang pagkuha ng isang hari na espiritu ay isang bagay na bihirang makita ng mga tao. At para sa kambal na espiritu, sa lahat, ay isang bagay na maaaring mangyari minsan sa bawat 100 taon sa pinakamabuti. Nang makuha ang mga hari na espiritu, nawala ang dahilan ng mga nilalang sa loob ng tirahan upang manatili at ipagtanggol ang dating kanilang tahanan, kaya tumakas sila. Ilang sandali lang, dumating sina Li Shinglan at Philip sa Spirit Hall. Hindi ba dapat kayo ay nangangaso ng mga nilalang? Ano ang ginagawa ninyo rito? Lumingon si Hansen upang suriin ang bulwagan gamit ang kanyang mga mata, na pagkatapos ng isang mahabang pag-ikot ay napunta kay Chi Ziwen. Bumantong hininga si Chi Ziwen at sinabi, "Kapatid na Hansen, napakaswerte mo. Dapat kang maging maswerte upang maamo ang kambal na espiritu." Bigla, nagbago ang tono ng boses ni Chi Ziwen. "Ngunit hindi ka mabubuhay sa kabutihan ng swerte sa buong buhay mo. Kapatid na Hansen, kukunin ko ang tirahan na ito, okay?"
Chi Ziwen, hindi mo ba naaalala ang pangako na ginawa sa pagitan ng pamilya ni Tang at Donglin? Pinanatili ni Hansen ang kanyang titig kay Chi Ziwen habang nagsasalita siya. Ang pangako sa pagitan ng Donglin at ng pamilya ni Tang ay nalalapat lamang sa Black God Shelter. Hindi ito ang Black God Shelter, hindi ba? Ngumiti si Chi Ziwen. Nagkatinginan sina Li Shenglan at Philip na parang kinukumpirma na gagawa sila ng isang bagay ng sabay. Ngunit bigla, gumawa ng kilos si Chi Ziwen gamit ang kanyang kamay. Sa loob ng ilang segundo, hindi mabilang na mga sundalo mula sa Black God Shelter ay nagsipag-ambush sa bawat sulok ng bulwagan. Ito ay sa pagitan ko at ng kapatid na Hansen, kaya mangyaring huwag ninyo kaming istorbohin. Salamat, pinapahalagahan ko iyon, sinabi ni Chi Ziwen kina Li Shenglan at Philip. Chi, nangako ka na 3 sa atin ang magiging namamahala sa sandaling makuha natin ang tirahan. Kukunin mo ba ito para sa iyong sarili? Malamig na sinabi ni Philip. Ang mundong ito ay nakalaan para sa mga malalakas. Kahit na ibinigay ko ito sa iyo, maaari mo bang hawakan ng matapat ang tirahan na ito? Pagkatapos ay nagbigay ng senadorya si Chi Ziwen na nagpapalagay sa mga nag-evolve sa paligid niya ng mga posisyon sa pakikipaglaban. Mayroong higit sa 40 nag-evolve na may fitness level na higit sa 100. Nagbago ang mga mukha ni Li Shenglan at Philip. Ang kanilang dalawang tirahan ay may 10 nag-evolve lamang na may fitness level na higit sa 100. Gayunpaman, ang Black God Shelter ay dapat magkaroon lamang ng 20. Paano nangyari na napakarami na ngayon? Laban sa napakaraming nag-evolve na may ganoong antas, imposible para sa kanila na lumaban. At kaya bumalik sila sa katahimikan. Kumunat ang noo niyang Manli, tulad ng iba pa sa kanyang mga kasamahan. Ang isang batalyon na tulad nito ay sapat na upang linisin ang buong ice field. Gayunpaman, tama si Chi Ziwen. Ang mga malalakas lamang ang maaaring umunlad at maging makapangyarihang mga pinuno. Ang kapangyarihan na mayroon ngayon si Chi Ziwen ay sapat na upang maipatupad ang kontrol sa anumang bagay na nais niya sa ice field. Walang saysay para sa sino man na lumaban. Kapatid na Hansen, ikaw at ako ay magkaibigan. Nakakahiya na hindi tayo magkaunawaan sa bagay na ito, ngunit kung magpapatirapi ka sa akin at manunumpa ng pagsunod, itatabi kita sa aking tabi. Ang ating relasyon ay mananatiling ganoon, maliban sa magiging baligtad ang ating mga tungkulin. Si Chi Ziwen, na pinagkalooban ng pakiramdam ng pagiging nangingibabaw, ay nagsalita kay Hansen sa isang tono na pinaghalo ng mapait na sarsa ng pagmamayabang. Chi Ziwen, talagang iniisip mo bang mapipigilan ako ng mga taong ito? Hinimas ni Hansen ang pilak na sorrow sa kanyang mga bisig at kalmadong tinanong ang kanyang tanong. Ngumiti si Chi Ziwen at sumagot, napakamalakas ni kapatid na Hansen. Kinikilala ko ito at hindi ako maglakas loob na tingnan ka ng masama kung ito ang iyong kinakatakutan. Pagkatapos noon, itinuro ni Chi Ziwen ang lalaki sa kanyang tabi, si Thunder Devil. Pagkatapos ay sinabi niya, maaari ko lang ipalagay na hindi mo alam kung sino ang taong ito, kaya hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ang pinakamatalinong nag-evolve sa Donglin. Ito si Thunder Devil. Ilang tao lang ang makakaasa na maging kasing talino niya. Matagumpay siyang nag-aral ng kasanayan na Thunder Core. Binuksan din niya ang kanyang unang gene lock sa Second God Sanctuary. Siya ay isang bihira sa Alliance. Nagbago ang mga mukha ng lahat nang tumingin sila kay Thunder Devil nang may takot. Kung nagawa niyang buksan ang kanyang unang gene lock sa Second God Sanctuary, ang lalaki sa tabi ni Chi Ziwen ay walang alinlangan na isang henyo. Mukhang nasa pagitan ng 40 at 50 siya, kaya ang pagkakaroon ng ganoong tagumpay bilang isang marka sa kanyang sinturon ay kapansin-pansin. Ang katahimikan ay nagpabingi sa mga tainga ng lahat sa bulwagan. Kasama ni Chi Ziwen ang isang elite na nakabukas na ang kanyang unang gene lock. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi lamang maglilinis ng mga kalaban nito kundi durugin din sila sa alikabok. Hindi pa kailanman naging tahimik ang bulwagan, at isang malungkot na katotohanan ang sumibol sa mga puso ng lahat na naruroon. Nawala ang kanilang pag-asa, at sa taong ito at ang kanyang nakamamatay na kapangyarihan na naruroon, ang takot na mawala ang lahat sa Icefield kay Chi Ziwen ay tunay na tunay. Kabanata 574. Kapatid na Han, tinrato mo ako na parang nakababatang kapatid. Kung handa kang tulungan ako, itatreto kita ng paggalang ng isang tunay na kapatid. Tumingin si Chi Ziwen kay Hansen habang siya ay nagsasalita. Kung sinabi kong handa akong tulungan ka, talagang maniniwala ka bang gagawin ko? Tumugon si Hansen, na tahimik na nakatingin pabalik kay Chi Ziwen. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi kita paniniwalaan. Ngunit, mayroon akong gamot na kasama ko. Umaasa akong tatanggapin mo ito. Walang takot si Chi Ziwen sa anumang bagay.
Inilabas niya ang isang platinum bote mula sa kanyang bulsa sa loob ng dibdib at inihagis ito patungo kay Hansen. Nahuli ni Hansen ang bote at binuksan ito. Naglalaman ito ng maraming mga kapsula na mukhang mga kristal ng apoy na kasing laki ng mata ng isang kalapati. Ano ang mga kapsulang ito? Hawak ni Hansen ang isa sa mga kapsula sa kanyang kamay at tiningnan ito sa ilaw. Napansin niya na ang matigas na labas ng kapsula ay naglalaman ng umaagos na likido sa loob. Ito ay isang Geno Creation Pill. Ang aming Donglin ay naglalaman ng kamangha-manghang teknolohiya ng gene ng Biologia. Isa lamang ito sa aming mga produkto. Kapag kinain mo ito, maaari itong mag-trigger ng mga pagbabago sa gene. May posibilidad na maaari kang maging mas malakas, ngunit tuldok-tuldok panipi. Nagbigay ng maikling paghinto si Chi Ziwen. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpatuloy siya, ngunit mayroon ding posibilidad na ang iyong mga gene ay makakaranas ng isang problema. Ngunit huwag kang mag-alala. Kung mag-i-inject ka ng Geno Stabilizer, maaari mong i-stabilize ang mga mutant gene. Hindi ito makakasama sa iyong katawan. Hindi ito isang bagong produkto na katatapos lang lutuin, ito ay matured at malawak na na-develop. Walang masamang mangyayari. Kung kukunin ko ito, nangangahulugan ito na kailangan kitang pahalagahan sa buong buhay ko. Nagsalita si Hansen na may malamig na tono habang tinitingnan ang Geno Creation Pill. Dapat kong aminin, hindi ko papayag ang isang karakter na katulad mo ang mawala sa aking paningin ng matagal. Kung pahihintulutan kitang umalis, ang aking mga iniisip at pangarap ay magiging magulo. Kaya't kailangan kitang ilagay sa isang tali sa lalong madaling panahon, sabi ni Chi Ziwen. Mayroon kang higit sa 40 nag-evolve na may fitness level na higit sa 100, at mayroon kang isang elite na nakabukas ng kanilang unang gene lock. Mukhang naglaan ka ng maraming pagsisikap sa pagbubuo ng maliit mong grupo. Tumingin si Hansen sa paligid ng silid, minamasdan ang mga mukha ng lahat ng naroroon. Si kapatid na Han ay isang napakalakas na tao. Kinakailangan ng mga ganitong paghahanda. Kung hindi ko balak na i-claim at kunin ang tirahan ng hari para sa aking sarili, hindi ko na sana pinahirapan si Thunder Devil na dumaan dito. Ngumiti si Chi Ziwen. Talaga bang iniisip mong ang espesyal na maliit na elite sa iyong paligid ay hindi matatalo? Binalik ni Hansen ang kanyang atensyon sa paghawak sa kanyang pilak na Zoro. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga labi sa isang mapanlate na ngiti. Sinabi mo bang espesyal na maliit na elite? Mas mabuting mag-ingat ka sa tono mo, bata. Nagbago ang mukha ni Thunder Devil habang siya ay matinding tumitig kay Hansen, mayroong berdeng kuryente na kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Nang makita ng lahat ang kuryenteng umiikot, sumabog, at kumikislap sa paligid ni Thunder Devil, nawala ang kanilang pag-asa para sa isang masayang wakas. Talagang isang elite na nakabukas ng kanilang unang gene lock, at hindi siya kalaban na dapat ipagsawalang bahala. Ginoong Chi, hindi na kailangang ipagpatuloy ang nakakapagod na usapan na ito sa bata. Kung hindi siya mabilis na sumang-ayon, patayin na lang siya. Patuloy na nakatingin si Thunder Devil kay Hansen habang siya ay nakikipag-usap kay Chi Ziwen. Kapatid na Han, pakiusap, isaalang-alang mo ito. Nagsisimula ng maiinip si Chi Ziwen. Ano ang problema? Tapat akong nagsasalita. Isang elite na nakabukas ng kanilang unang gene lock. Dapat bang matakot ako o ano? Banibiro mo ako, di ba? Inisip mo bang matatakot ako sa clown na ito? Sabi ni Hansen na may malamig na tono. Matapos sabihin ito ni Hansen, nagbago ang mga mukha ng lahat sa mga anyo ng hindi makapaniwala. Walang naniniwala na magkakaroon ng lakas ng loob si Hansen na sabihin ang ganoon. Ang pagpapakita ng paghamak sa isang elite ng napakataas na ranggo ay halos katumbas ng paghingi ng kamatayan. Kung tawagin si Hansen ang elite na isang clown, tiyak na nawala na siya ng katinoan. Mayroon ka bang nais na kamatayan, bata? Ngayon ay masiglang umiikot ang kuryente sa paligid ni Thunder Devil, at ang mga berdeng kidlat ay kumikislap sa kanyang mga mata. Tila labis na nagalit si Hansen sa kanyang kawalang galang. Hindi pa nagbigay ng utos si Chi Ziwen upang umatake, kaya nanatiling nakatayo si Thunder Devil. Kapatid na Han, kung patuloy kang maging matigas ang ulo, huwag mong sisihin ako sa mangyayari susunod. Mukhang malungkot ang mukha ni Chi Ziwen. Lumingon siya kay Thunder Devil, pagkatapos ay tumango. Hindi na nagustuhan ni Thunder Devil si Hansen. Hindi siya sanay na hamakin ng isang tao na hindi pa nakabukas ng kanilang sariling unang gene lock. Akala niya ay hindi alam ni Hansen ang kanyang lugar. Sa oras na tumango si Chi Ziwen, isang masiglang balot ng kuryente ang pumaligid kay Thunder Devil. Buong-buo siyang nilamon ng berdeng aura ng apoy sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng isang mahabang pisikal na kidlat, at inihagis ito na parang pang-javelin patungo kay Hansen.
Sa nakakatakot na tanawin na ngayon nagbubukas, kumalas ang lahat upang umiwas sa pagtama ng kidlat at kulog ni Thunder Devil. Ang kanyang liwanag ay napakaliwanag, hindi nila makita ang katawan ni Thunder Devil. Ang tanging maririnig ay ang umiikot na presyon ng mga crackling static at kuryente. Nakita ni Hansen ang papalapit na sibat ng kidlat. Ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay nagpabilis ng puso ng lahat sa takot, ngunit nagbigay rin ito sa kanila ng kaunting pagkainggit, na umaasang isang araw ay makamit nila ang ganitong talento. Lahat sila ay nagnanais na isang araw ay ma-unlock ang kanilang unang gene lock, ngunit sa totoong buhay, isa sa 1,000,000 lamang ang malamang na makamit ang ganitong katayuan. Ngunit sa kanilang pagkainggit at takot, akala nila ay kailangan nilang panoorin si Hansen na mapatay ng Thunder Devil. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang pilak na sorrow na hawak ni Hansen ay biglang kumilos. Isang pilak na ulap ng kidlat ang lumitaw at winasak ang papalapit na sibat ng berdeng kuryente. Pagkatapos, mas maraming kulog ang pumutok sa mga kalangitan. Bago pa man ito matapos, sumama ito sa isang koro ng mga sigaw. Ang Thunder Devil, na minsang nagdulot ng takot sa puso ng lahat, ngayon ay naging itim at nasunog. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. May 3 marka ng sugat sa kanyang katawan, mga sugat na sapat na malalim upang ipakita ang kanyang mga buto. Siya ay kumilos sa sahig, hindi makabangon. Ang madla ay nanginginig sa takot, sa lubos na hindi makapaniwala sa tanawin ng Thunder Devil na naguguluhan sa lupa. Nang huminto ang mga sigaw, ang Spirit Hall ay naging tahimik. Wala pang tunog ng paghinga ang marinig mula sa mga tao na nanunood. Walang paraan. Paano? Ano ang nangyari? Paano matatalo ng isang elite na nakabukas ng kanilang unang gene lock ang isang maliit na alaga na sorrow? Walang makapagsalita, at ang kanilang mga isipan ay napuno ng iba't ibang tanong sa kanilang nasaksihan. Lahat ng magagawa nilang gawin ay tingnan si Thunder Devil, na umuusad sa sahig. Nawala ang kulay sa mukha ni Chi Ziwen, at isang panginginig ang tumama sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asong pangtaga ay talagang natalo ng napakadali. Siya ay isang elite na nakabukas ng kanyang unang gene lock, pagkatapos ng lahat. Pang! Kinuha ni Hansen ang pilak na sorrow at hinimas ito sa kanyang mga braso muli. Pagkatapos ay lumapit siya kay Thunder Devil na nakahiga sa lupa at sinipa siya sa harap ni Chi Ziwen. Sinabi ko bang clown? Paumanhin, ang taong ito ay isang insulto sa mga clown. Ito ba ang inaasahan mong umasa? Tiningnan ni Hansen si Chi Ziwen, na ngayon ay may maputlang mukha. Si Thunder Devil, na malapit sa mga paa ni Chi Ziwen, ay dumudugo mula sa kanyang bibig. Mukhang nasa bingit na siya ng kamatayan. Si Chi Ziwen at ang kanyang 40 pang elite ay mukhang labis na natakot. Wala silang ginawang paggalaw. Ang mga ngipin ng madla ay nagkikiskisan, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot at kawalang katiyakan. Dapat ay inisip ni Chi Ziwen na siya ay nagdurusa sa isang walang katapusang bangungot. Mayroon siyang higit sa 40 elite, isa sa kanila ay nakabukas na ng kanyang unang gene lock. Ang makapangyarihang hanay na ito, na tila lumiliit sa iba pa sa bulwagan, ngayon ay tila isang katawa-tawang biro. Oo, ito ay nakakatawa. Naniniwala si Chi Ziwen na siya ay may kontrol sa nakakapangyarihang kapangyarihan upang supilin ang sinumang kalaban na nagnanais na hadlangan ang kanyang mga layunin at hangarin. Ngayon, naniniwala siyang nakakatawa ito. Ang taong ito, na nakikinig sa lahat at hindi kailanman nagsasabi ng hindi, inisip ni Chi Ziwen na siya ay bobo. Ngunit ngayon, iginagalang niya si Hansen na parang isang Diyos. Hindi na siya makatingin dito, at ang tanging magagawa niya ay manginig sa kanyang mga bota. Sa sandaling ito, napagtanto ni Chi Ziwen na hindi kailanman siya tinake ni Hansen ng seryoso, at sa buong panahon na siya ay kasama niya, tiyak na nag-enjoy lang siya sa komedya. Para bang pinapanood niya ang isang langgam na may kayabangan at sinusubukang bullying ang iba. Ang kanyang pag-uugali ay naging nakakatawa at ang lahat ng kanyang mga plano ay bata. Bigla, gumuho ang tiwala ni Chi Ziwen at kasama nito, siya ay bumagsak sa lupa. Kabanata 575. Ngayon, nakita ko ang marami. Napakalakas niya. Ang elite na iyon ay nakabukas ng kanyang unang gene lock, ngunit pinabagsak siya ni Hansen na parang aso. Masama ito. Ang maliit na alaga ng lalaking iyon ay talagang nilaslas ang elite na nakapagbukas ng kanyang unang gene lock. Kung ganoon kalakas ang kanyang alaga, gaano kaya siya kalakas? Ano bang alaga? Ito ay isang alagang pusa. Mas malakas ito kaysa sa aso, hindi alintana kung ano ito. Mayroon itong lakas ng Diyos. Hindi kailanman kinailangan ni Hansen na gumawa ng anuman. Ang ginawa niya lang ay makipag-usap hanggang sa nagpasya siyang ipalabas ang masamang loob kay Thunder Devil. Isang kabaliwan ito. Hindi kayo nandoon.
Wala sa inyo ang nakakita sa hitsura ng mga mukha ni na Chiziwen at ng kanyang mga tagasunod. Mayroong ilang daang mga nag-evolve doon, 40 sa kanila na may fitness level na higit sa 100. Lahat sila ay may makatarungang lakas, ngunit sa harap ni Hansen, wala sa kanila ang naglakas loob na humihinga. Natatakot sila sa anumang maaaring makagalit kay Hansen, marahil ay mag-uudyok sa kanya na patayin silang lahat ng sabay-sabay. Si Chiziwen ay labis na natatakot, halos nagkaroon siya ng atake sa puso at namatay. Kung mayroon kang role model na nais mong tularan, gawing si Hansen. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang tunay na kaligayahan. Maging si Hansen. Wala ka pang karapatang maging alaga niya. Alaga. Akala nyo ba makakatapat ninyo ang alaga niya? Patay ang lalaking iyon na may nakabukas na gene lock. Maaaring ipagawa ni Hansen kayo bilang basahan, ngunit maliban doon, duda ako kung makikita pa niya ang halaga ninyo. Well, isang bagay ang naging tiyak, ang Icefield ay ngayon ang teritoryo ni Hansen. Siyempre, siya ay natatangi. Pusta ko, walang ibang katulad niya saan man. At hindi ko sinasabi na sa Icefield lamang. Ang lalaking ito ay malamang na magiging pinakamagaling saan mang tirahan siya pumunta. Marami na akong nakita sa aking panahon, ngunit bihira akong naging ganito ka-excited. Hindi ninyo nakita ang hitsura ng mga mataas na elite na iyon noong araw na iyon. Nang makita nila ang ginawa ni Hansen, para silang mga bata na lumalapit sa isang abusadong ama. Kuwait, pagkatapos ng labanan na naganap sa tirahan ng hari, nagbago ang Icefield. Ang 3 pangkat na namamahala sa Icefield ay nahati. Kinuha ni Hansen ang tirahan ng hari at nakipag-alyansa kina Li Xinglan at Philip na nagresulta sa pagbuo ng isang bagong goddess shelter. Ang 3 hukbo ay nahati sa 4. Si Yang Manli ay ginawang leader ng goddess army, si Li Xinglan ay naging namumuno sa Starwheel army, si Philip ay naging leader ng Philip army, at sa wakas, si Chi Ziwen ay ginawang leader ng Black God army. Nanatiling leader si Hansen ng goddess shelter, ngunit hindi siya nasiyahan sa pamagat. Sa tingin niya, ang leader ay walang angking ganda. Hindi pinatay ni Hansen si Chi Ziwen dahil ito ay magdudulot lamang ng mas maraming problema sa hinaharap. Kinakailangan din niya ang lakas ng mga tao ni Chi Ziwen upang mapanatiling maayos ang bagong tirahan ng hari. Hindi natatakot si Hansen sa posibilidad na muling magkanulo. Nagtrabaho ang 3 pangkat ng magkasama upang pabagsakin ang tirahan ng hari, kung saan ang Black God Shelter ang nakakuha ng pinakamaraming benepisyo. Ngunit dahil sa pagtataksil ni Chi Ziwen at ng kanyang mga tao, lahat ng kanilang potensyal na gantimpala ay nawala at ibinigay lamang kay Hansen. Walang natanggap si Chi Ziwen na kahit 1 sentimo o piraso ng karne. Sa kabila ng lahat ng kanyang gantimpala na kinuha ni Hansen, hindi siya nagreklamo kahit 1 beses. Masaya na siya na makakalakad na may nakadikit pang ulo sa kanyang mga balikat. Si Hansen ay hindi na isang tao na nais niyang paglaruan. Binigyan din ni Hansen ng Goddess Army ng pinakamalaking benepisyo. Kung kinakailangan nila, maaari silang bumili ng karne ng nilalang sa napababang presyo. Nangangahulugan ito na ang lakas ng mga tropa sa kanyang hukbo ay maaaring tumaas ng mas mabilis. Bukod pa rito, kasunod ng balita tungkol sa kanyang tagumpay laban sa pagtataksil ni Chi Ziwen, mas maraming tao ang nagpunta upang mag-enlist sa Goddess Army. Hindi nagtagal ay lumaki ng malaki ang ranggo ng sariling hukbo ni Hansen. Kahit na ang lakas ng hukbo ay nahuhuli sa iba pang 3, sa bagong landas nito, malapit na itong malampasan ang mga ito. Kumain. Kumain hanggang sa mapuno ang inyong mga tiyan. Walang dahilan upang magtipid para sa akin. Naghanda si Hansen ng isang malaking handog ng karne ng sacred blood para sa mga anghel na kumain. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Hansen ng mga katawan ng 4 na iba't ibang sacred blood creatures. Sila ay pinatay ni Chi Ziwen at Thunder Devil, ngunit si Hansen ang naging tumanggap ng kanilang karne. Sa kasamaang palad, masyado silang malalaki. Nag-ihaw si Hansen ng magandang bahagi ng karne at kumain kasama si Zero. Ang natitira ay ibinigay sa mga anghel upang pabilisin ang kanilang paglaki. Dahil sa napakalakas na pagganap ng pilak na Sorrow, nagsimula ng mag-expect si Hansen sa kung paano magiging mga mandirigma ang mga anghel. Bilang karagdagan sa karne ng sacred blood na ibinigay sa kanila, mayroon ding mahigit sa 100 mutant beasts na maaari nilang kainin. At hindi banggitin ang hindi mabilang na mga ordinaryong halimaw na naging tumanggap din nila. Imposible para kay Hansen na kainin ang mga ito lahat sa loob ng makatuwirang panahon, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ibenta ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga bangkay ng mga dating buhay na nilalang ay hindi maaaring itago ng matagal. Nagtira si Hansen ng ilang mas maliliit na bahagi ng laman ng mutant creature upang kainin.
At sa mga ito, tinatayang niya na sa loob ng isang buwan, ang kanyang mutant geno points ay maabot ang pinakamataas. Sayang at hindi ko maibring ang pilak na Zoro sa pangangaso, kung hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa aking sacred geno points. Hinimas ni Hansen ang pilak na Zoro na patuloy na nagpapahinga sa kanyang mga bisig at hindi maiiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Boss, nakabuo ako ng account. Naghanda siyang manli ng isang ledger para kay Hansen, ngunit nang lumapit siya upang ibigay ito, hindi makaalis ang kanyang mga mata sa pilak na Zoro. Ang pilak na Zoro ay nakakuha ng magandang pangalan sa buong Icefield. Ito ang alaga na pumatay sa isang elite na nakabukas ng kanyang gene lock sa isang hit pagkatapos ng lahat. Mahirap isipin na ang isang napakaliit na bagay ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Nakita na niyang manli ang pilak na Zoro noon, ngunit inisip niyang ito ay isang ordinaryong alaga. Mukhang natural lamang dahil madalas na naglalaro si Hansen dito. Hindi niya kailanman naisip na mayroon itong nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay isang nakakatakot na maliit na bagay. Tiningnan ni Hansen ang ledger at nagulat na malaman na ang kabuoang pera na natanggap nila mula sa pagbebenta ng labis na karne sa nakaraang ilang araw ay nasa bilyon. Kung simulan nilang patakbuhin ang tirahan ng hari, ang kita na matatanggap nila ay hindi kapani-paniwala. Maaaring makipagsabayan sila sa kita mula sa mga mega corporation na nagpapatakbo ng buong mga planeta. Siyempre, hindi ito maaaring makipagsabayan sa isang galactic mega corporation, ngunit masaya si Hansen na umangkop sa kanyang kasalukuyang mga proyekto. Sa tirahan ng hari na ito, kahit na hindi na siya gumalaw mula sa puntong ito, makakakuha siya ng buhay na puno ng ganap na karangyaan. Ngunit walang saysay ito para kay Hansen dahil ang kayamanan ay hindi ang kanyang layunin. Walang silbi sa kanya ang pera kung hindi niya makamit ang kapangyarihang pinagsisikapan niya. Matapos umalis siyang manli, kinuha ni Hansen ang bote ng Geno Creation Pills na hawak niya. Sa huling pagkakataon na inilabas niya ito, nagpakita ang pilak na Zoro ng malaking interes na kainin ang mga ito. Ngunit hindi niya ito pinayagan dahil nag-alala siya na maaaring magkaiba ang mga problema. Hindi siya sigurado kung ang pag-mutate ng genes ay masama o hindi, at iba ito kaysa sa pagkonsumo ng laman ng mutant. Inabot ng pilak na Zoro ang mga paa nito at sinubukang abutin ang bote. Mukhang labis na nagnanais itong kainin ang mga ito. Nagatubili si Hansen sa loob ng mahabang panahon, ngunit sa huli, binuksan niya ang takip at kinuha ang isa. Inilagay niya ito sa kanyang palad at ipinatong ang kanyang mga daliri upang pigilan ang pilak na Zoro na kunin ito, habang ito ay desperadong nagnanais. Sigurado ka bang wala kang problema sa pagkain nito? Hindi sigurado si Hansen kung maiintindihan ng pilak na Zoro ang kanyang sinasabi, ngunit tinanong pa rin niya. Mabilis na tumango ang pilak na Zoro, na para bang tunay na tugon sa tanong. Pagkatapos, inilipat nito ang ulo nito sa nakasara niyang kamao. Nag-isip si Hansen ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay binuksan ang kanyang kamay. Agad na nilamon ng pilak na Zoro ang kapsula. Matindi ang pag-obserba ni Hansen sa pilak na Zoro, sabik na naghihintay upang makita kung magkakaroon ng anumang pagbabago. Nakakuha siya ng magandang halaga ng mga Geno Stabilizers mula kay Chi Ziwen, kaya't kung mayroong problema, kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang ayusin ito. Pagkalipas ng ilang sandali, ang tanging pagbabago na napansin niya ay ang balahibo ng pilak na Zoro. Sa isang paraan, mukhang mas maliwanag ito. Ngunit bukod doon, wala nang iba. Sinubukan ng pilak na Zoro na kamutin ang walang laman na bote, na para bang nagugutom pa rin ito para sa mga ito. Parang hindi sapat ang lakas ng Geno Creation Pills para mag-mutate ng isang super creature, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kabanata 576. Hansen, ang galing mo. Paano mo nagawa iyon? Nagbigay ka ng malaking suntok sa Donglin. Sa communicator, nakatitig si Tang Shenleo kay Hansen na may pagkamangha. Ang taong iyon sa Donglin ay naghahanap sa pamilya ni Tang na nagnanais ng pakikipagkasundo kay Hansen. Ang perang iyon ay para sa buhay ng kanyang anak. Tiningnan ni Hansen ang listahan ni Tang Shenleo at ngumiti. Ano ang nangyayari? Gumawa ka ba ng hakbang sa kanyang anak? Tiningnan ni Tang Shenleo si Hansen na may ekspresyon ng pagkagulat. Wala akong ginawa sa kanyang anak, siya ang lumapit sa akin. Sinabi ni Hansen kay Tang Shenleo ang kwento ng mga nangyari sa tirahan ng hari. Sinabi mo sa akin na pinatay mo ang isang nag-evolve na nakabukas na ang unang gene lock. Nakabukas mo na rin ang isang gene lock, kung gayon, hula ko. Ang mga mata ni Tang Shenleo ay malapad na tinitingnan ang mukha ng kanyang kausap na may matinding paghanga. Hindi ako ganoon kabilis, swerte lang ito. Mayroon akong isang napakahusay na alaga, at ang aking alaga ang pumatay kay Thunder Devil, sabi niya, nakangiti.
Anong uri ng alaga ang maaaring maging ganoon kalakas? Kung mayroon ka pang ibinebenta, kukuha ako ng 10. Nagbiro si Tang Shenleo na may matinding tawa. Isa lang ang meron ako. Maaari ko lang isipin na ang Lady Luck ay mahilig sa akin kapag ibinibigay ang kapalaran na makatanggap ng ganoong alaga. Hindi mo ako maiinggit. Tumawa si Hansen. Hindi nakakapagtaka kung bakit handa siyang magbayad sa iyo ng ganoon karami. Isang nag-evolve na may nakabukas na gene lock ang pinatay mo. Walang makakapigil sa iyo sa pagpatay kay Chi Ziwen kung iyon ang pipiliin mong gawin, sabi ni Tang Shenleo. Siyempre, ngunit hindi ako ganoon kabobo. Hindi ko gustong pumatay ng mga taong walang gaanong kahalagahan tulad niya. Walang pakinabang at kung mayroon man, magiging abala lang ito. Malamang na mangyayari rin ang paghihiganti mula sa Donglin. Wala pa akong gaanong tropa na nasa ilalim ng aking utos. Kailangan kong gamitin ang kanyang mga tauhan upang alagaan ang tirahan ng hari ng ilang sandali habang lumalaki ang aking sariling hukbo. Si Chi Ziwen ay isang puppet na ngayon, kaya wala akong takot sa anumang pagtataksil. Siya at ang kanyang mga tropa ay gagawa ng mga bagay ng tapat at masigasig mula ngayon. Patuloy na binasa ni Hansen ang listahan habang sinabi niya kay Tang Xinli, sa palagay ko ay sumasang-ayon ako sa kabayaran na inaalok nila. Ngunit ayaw ko ang mga random na bagay na ito o ang kanilang pera. Tulungan mo akong kausapin ang mga tao sa Donglin at palitan ang lahat ng ito ng Geno Creation Pills. Kung ang mga bagay na iyon ay hindi gumana ng tama, maaari nilang patayin ang isang tao. Bakit mo kailangan ng ganoon karami? Tanong ni Tang Xinli, nakakunot ang noo. Alam ni Hansen kung ano ang iniisip ni Tang Shenleo, kaya ngumiti siya. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ko gagamitin ang mga bagay na ito upang saktan ang sinuman. Alam ko kung paano gamitin ang mga ito, ngunit paano man, tulungan mo akong kausapin sila upang simulan ang pagpapalitan. Sige, kakausapin ko sila. Ipapaalam ko sa iyo sa loob ng ilang araw, malamang. Pagkaraan ng ilang sandali, gusto pa ring magtanong ni Tang Shenleo, talaga bang pinatay ng iyong alaga si Thunder Devil? Maraming tao doon, at mahahanap sila sa buong Icefields. Kung hindi mo talaga ako paniniwalaan, bakit hindi mo sila tanungin? Halos wala akong ginawang paggalaw. Inilatag ni Hansen ang kanyang mga kamay habang muling sinabi ang nangyari. Damn! Ang iyong swerte ay talagang nagpapainggit sa iba. Ang makapatay ng isang taong nakabukas na ang unang gene lock, ang alagang iyon ay masyadong up. Bakit hindi ako ang tumatanggap ng ganoong kapalaran? Ang mukha ni Tang Shenleo ay halos puno ng paghihirap sa inggit na mayroon siya kay Hansen. Pinatay ang communicator, pumunta si Hansen sa tirahan ng hari. Ang Geno Creation Pills mula sa Donglin ay hindi ang uri ng mga kalakal na maaaring mabili sa mga merkado. Ito ay dahil pinagbawalan ng Alliance ang pagbebenta nito. Kung gusto ni Hansen na bumili ng ilan, walang lugar na pupuntahan niya upang gawin iyon. Kahit na makuha niya ang mga ito sa pamamagitan ng mas ilegal na paraan ng kalakalan, magastos ito. Kaya, ang pagkuha ng mga ito ng direkta mula sa pamilya Chi ay tiyak na ang pinakamagandang paraan upang makuha ang mga ito ngayon. Kung gusto ng pilak na Zoro na kainin ang mga ito ng labis, marahil ay mayroon silang malaking pakinabang. Walang masama sa pagkakaroon ng ilan pa sa kanyang pagtatapon. Kung ang mga ito ay nagbigay ng pakinabang na inaasahan niya, naisip ni Hansen na si Chi Ziwen ay maaaring manatiling nakabalot sa kanyang daliri ng medyo matagal. Kung may gusto siyang higit pa, maaari siyang dumaan kay Chi Ziwen para sa mga ito sa family discount. Boss, ang mga pilak na salagubang sa labas ng gate ay nananatili. Hindi sila umaalis. Sinubukan naming pumatay ng ilan at nagtagumpay kami, ngunit parang maaari silang muling lumitaw agad. Paano natin dapat harapin ang mga ito? Nakita ni Philip na dumaan si Hansen at sinigurong ipahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanilang mga hindi gustong naninirahan. Ang Philip na ito ay isang bagay. Ang dahilan kung bakit siya tinawag na Philip ay dahil sa kanyang matako na gana sa fillet steaks. Minsan ay sinabi ni Li Xinglan na ang pamilya ni Philip ay medyo malawak at siya mismo ay may talento. Kung hindi, hindi siya maaaring maging leader ng pangkat sa mga pira-pirasong Icefields. Aasikasuhin ko ito. Hindi ninyo kailangang gumawa ng anumang bagay. Pagkatapos ay pumunta si Hansen upang hanapin si Zero, at kasama niya at ang pilak na Zoro, lumabas sa tirahan sa pamamagitan ng pangunahing gate. Ang mga nag-evolve sa kalsada ay palaging hahayaan si Hansen na dumaan, at marami ang babati sa kanya ng may paggalang. Sisiguraduhin din nilang ibigay ang kanilang paggalang sa pilak na Zoro. Iyon ang alagang pumatay sa lalaking may nakabukas na gene lock. Mukhang, ordinaryo. Sino ang mag-iisip na mayroon itong napakalaking kapangyarihan? Oh, ang cute nito.
Gusto ko talaga ng isa. Kuwait. Hawak ni Hansen ang pilak na Zorro nang dumaan siya sa gate, ngunit nang makalapit siya sa mga ladybug, hindi sila nawala sa ilalim ng lupa. Mayroong nakakahilong dami ng mga ito, umiikot at kumikinang na parang isang lawa ng natunaw na pilak. Ngunit habang papalapit si Hansen, ang presensya ng pilak na Zorro ay kalaunan ay napansin nila. Nang mangyari iyon, ang ilan ay tumakbo palayo, habang ang iba ay nagtago sa ilalim ng lupa ng mabilis hanggat maaari. Ang mga pilak na salagubang na ito ay napakakaiba. Hindi ka makakatanggap ng anunsyo kapag pinatay mo ang isa, walang paraan upang makuha ang beast soul mula sa kanila, at ang kanilang mga bangkay ay nabubulok lamang nang hindi nagbibigay ng anumang karne para sa pagkonsumo. Ang napakaraming bilang ng mga ito ang pinakanakakausisa, gayunpaman. Mukhang kahit gaano karami ang iyong pinatay, palagi silang babalik. Hawak ni Hansen ang pilak na Zorro at tumakbo sa paligid ng lugar sa isang loop. Saan man siya pumunta, ang mga pilak na salagubang ay mawawala, ngunit sa tuwing aalis siya at babalik kalaunan, babalik sila. Tinawag ni Hansen ang espiritu ni Princess Yin, na nagdulot ng kanyang magandang anino na mabuhay sa kanyang harapan. Tinuro niya ang mga pilak na salagubang at tinanong, ano ang nangyayari sa mga pilak na salagubang na ito. Inilipat ni Princess Yin ang kanyang magagandang mata at sinabi, hindi sila talaga mga nilalang. Well, kung hindi sila mga nilalang, ano sila? Kumunat ang noo ni Hansen habang siya ay nagtatanong. Pagkatapos ng lahat, paano ang mga nilalang sa loob ng mga tirahan ay hindi mga nilalang? Mas mainam na ilarawan sila bilang mga sandata, sabi ni Princess Yin. Bigyan mo ako ng mga detalye. Medyo mausisa si Hansen tungkol sa paghahayag na ito, kaya nagpatuloy siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Princess Yin, mayroong isang silver beetle mother sa ilalim ng lupa, at maaari niyang patuloy na magparami ng mga mas maliliit na insekto na nakikita mo rito. Ngunit hindi sila mga anak o sanggol sa tradisyonal na kahulugan, mas katulad sila ng mga sandata. Ngayon ay naintindihan ni Hansen kung bakit walang silbi ang pagpatay sa kanila, ang tunay na nilalang na hinahanap nila ay naninirahan sa ilalim ng lupa. Ang silver beetle mother ba ay isang sacred blood creature? Tanong ni Hansen. Oo, kumpirma ni Princess Yin. Tumingin si Hansen sa paligid, at sinabi habang nakakunot ang noo, saan ito mahahanap? Hindi ko na ito makontrol, tulad ng dati. Sa makatuwid, hindi ko alam. Bilang isang magaspang na pagtatansya ng kanilang lalim, kadalasan silang nakatira sa paligid ng 500 metro sa ilalim ng lupa. 500 metro. Ang mga kilay ni Hansen ay lalong sumikip. Walang paraan na makakapag-drill siya ng 500 metro sa ilalim ng lupa upang makipaglaban sa isang sacred blood silver beetle mother. Ngunit kung hindi niya ito papatayin, magastos ito ng maraming resources upang maalis ang kanilang presensya, araw-araw. At si Hansen ang magbabayad ng pinakamarami, sa makatuwid, ayaw niya iyon. Hindi mahirap patayin ang silver beetle mother. Sa katunayan, kung kasama ko ang aking kapatid, magagawa natin ito ng magkasama, ikinumpas ni Yin ang kanyang magagandang mata. Ang galing nito, hindi nag-isip ng 2 beses si Hansen at agad na tinawag si Princess Yang. Ang magagandang kambal, ang isa ay may pilak na buhok at ang isa ay may gintong buhok, ay lumitaw sa kanyang harapan. Hindi maiwasang lunukin ni Hansen ang kanyang laway habang nasaksihan ang kanilang presensya sa harap niya, magkatabi. Ito ay isang napakagandang tanawin. Kabanata 577. Hindi maalis ni Hansen ang kanyang mga mata kay Princess Yin at Princess Yang. Ang Mermaid Princess ay may kakayahang kontrolin ang Crystal Palace, kaya nagtataka siya kung ang alinman sa mga prinsesang ito ay may mga espesyal na kakayahan na maaari rin niyang magamit. Tiningnan ni na Princess Yin at Princess Yang ang isa't isa. Sabay nilang itinataas ang kanilang mga espada, na naglalabas ng 2 liwanag, isa ay pilak at isa ay ginto. Pagkatapos, sa isang kisap, sila ay nag-fuse at naging isang bagong babae na nakasuot ng ginto at pilak na armor. Isang iris ang ginto, ang isa naman ay pilak. Isang kamay ang humahawak ng pilak na espada, habang ang isa ay may hawak na gintong espada. Nag-isa sila. Tiningnan ni Hansen ang bagong espiritu na babaeng kanilang naging anyo. Nalilito siya, hindi maunawaan kung bakit hindi nila ito ginawa noon nang nakipaglaban siya sa kanila sa Spirit Hall. Pagkatapos ay pinanood niya ang espiritu na babae na lumapit sa mga bitek sa lupa kung saan lumabas ang mga pilak na salagubang. Inilabas niya ang kanyang pilak na espada, at ipinasok ito sa puwang. Pagkatapos, gamit ang kanyang natitirang gintong espada, inikat niya ito sa hangin. Matapos ang ilang sandali, biglang naramdaman ni Hansen ang lupa na nagsimulang gumalaw na parang lindol.
Pagkatapos ay narinig ang isang sigaw mula sa ilalim ng lupa habang ang mga alikabok ay sumabog mula sa puwang na parang maruming tambutso. Boom! Patuloy na inikat ng espiritu na babae ang gintong espada sa kanyang kamay habang ang pilak na espada ay kumilos at bumalik mula sa kanyang earthen sheath. Sa pamamagitan ng mahika, lumutang ito sa hangin at umikot sa espiritu na babae sa katulad na paraan ng gintong espada hanggang sa umabot ito sa kamay na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Master, ang Silver Beetle Mother ay napatay, iniulat ng espiritu na babae kay Hansen. Ngunit hindi na kailangang magulat dahil alam na niya ang resulta mula sa notification na natanggap niya. Pinatay ni na Princess Yin at Princess Yang ang Silver Beetle Mother. Ang Beast Soul ay hindi nakuha. Kainin ang laman nito upang makuha ang isang random na bilang ng mga Sacred Geno Points, mula 0 hanggang 10. Ang mga pilak na salagubang ay bilog, ngunit ngayon ay mukhang mga nalentang bulaklak. Habang sila'y nakahiga sa lupa sa walang buhay na mga bonten, mabilis silang nabubulok at nawawala sa paningin. Kaya, ganito pala ang pakiramdam ng may ibang gumagawa ng maruming trabaho para sa iyo. Nakabukas ang mga mata ni Hansen at tiningnan ang espiritu na babae na may paghangang. Master, iyon ay isang yin-yang sword skill, hindi maruming trabaho. Hindi mahilig sa biro, itinuwid ng espiritu na babae si Hansen. Kapag nakikipaglaban tayo dati, bakit hindi mo ginamit ang skill na ito? Kuryoso si Hansen na nagtatanong. Ang pagsasama ng yin at yang ay hindi nagpapalakas ng aming kapangyarihan. Pinapayagan lamang akong gamitin ang partikular na sword skill na ito. Ipinaliwanag ng yin-yang princess. Ah, kaya pala. Kung ganoon, dapat kayong maghiwalay. Naniniwala si Hansen na mas mabuti ang magkaroon ng dalawang babae kaysa sa isa, kaya inirekomenda niyang manatili sila bilang Princess Yin at Princess Yang. Naghanda si Hansen na bumalik sa tirahan, ngunit noon ay bahagyang nakita niya ang isang anino na lumitaw mula sa likod ng isang glacier. Nang mas malapitan, napansin niyang ito ay si Queen. Nakatingin si Queen sa pilak na sorrow sa mga bisig ni Hansen, at hindi man lang siya tumingin sa kanya. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ni Hansen na nakatingin kay Queen ng may alarma. Kung si Queen ay darating para sa pilak na sorrow, hindi siya sigurado kung kaya nitong talunin siya. Bagamat ang pilak na sorrow ay makapangyarihan, ito ay isang tuta pa rin. Ang kapangyarihan nito ay hindi pa halos katumbas ng magiging lakas nito balang araw. Ang pagharap sa isang ordinaryong nag-evolve na nakabukas na ang unang gene lock ay tila okay, ngunit ang pag-iisip na makaharap ito kay Queen ay nagbigay kay Hansen ng pag-aalinlangan. Ang pilak na sorrow ay ibinalik ang titig ni Queen, tulad ng nang makita nito si Zoyai Kuang. Pagkatapos ay lumingon si Queen kay Hansen at sinabi, mukhang espesyal ang iyong alaga. Anong klase ito? Sacred Blood Class? Agad na sumagot si Hansen kay Queen, nang walang pag-aalinlangan sa kanyang kasinungalingan. Bagamat alam niyang gustong manghuli ni Queen ng mga super creature, hindi niya alam kung talagang nagawa na niya ito. Dahil dito, ayaw ni Hansen na magsabi pa ng iba. Patuloy na tinitigan ni Queen si Hansen ngunit hindi nagsalita. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa pilak na sorrow at sinabi, alam mo, mayroon pang isang klase na higit sa mga sacred blood creatures. Bumuo ako ng isang koponan na binubuo ng mga tao na bawat isa ay nakabukas ng kanilang unang gene lock. Ang layunin namin ay manghuli ng mga halimaw na iyon. Interesado ka ba? Hanggang ngayon, hindi ko pa nabuksan ang aking unang gene lock, akala ko hindi ako karapat-dapat na sumama sa iyo, sabi ni Hansen. Sa alaga mong ito sa iyong tabi, masasabi kong karapat-dapat ka. Itinuro ni Queen ang pilak na sorrow. Hindi na lang. Sa tingin ko, wala akong kakayahang sumama sa inyo. Hindi ko kayang umasa sa isang alaga upang mapanatili akong buhay. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga nilalang na iyon ay higit pa sa isang alamat. Napatay mo na ba ang anumang isa upang makumpirma? Tanong ni Hansen. Hindi sumagot si Queen, ang tanging sinabi niya ay, well, ang imbitasyon ay palaging bukas. Kung magbago ang iyong isip, hanapin mo ako sa pamamagitan ni Pingching. At pagkatapos ay umalis siya ng kasing bilis ng kanyang pagdating. Sa lihim, inisip ni Queen na ang nilalang na pag-aari ni Hansen ay isang super creature, ngunit hindi niya pa napatay ang isa. Sa makatuwid, hindi siya makatiyak at ang tanging magagawa niya ay hulaan. Pagkatapos ng 100 taon ng pag-unlad, ang mga tao ay nagiging mas malakas sa Second God Sanctuary. Gayunpaman, ang mga tao na nakabukas ng kanilang gene lock sa Second God Sanctuary ay napakabihira. Gumugol si Queen ng maraming oras sa pagsisikap na makabuo ng mga ganitong individual, at sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, nakapag-imbito lamang siya ng 7.
Karamihan sa kanila ay may sariling teritoryo, kaya ang paghahanap sa pito sa kanyang sarili ay talagang kahanga-hanga. Ngunit kahit na may isang koponan ng ganitong makapangyarihang lakas, hindi pa rin nila kayang patayin ang mga nilalang na higit sa Sacred Blood class. Ang mga kalaban na iyon ay may parehong mga kakayahan, ngunit ang mga kapangyarihang nagbibigay sa kanila ay ilang beses na mas malakas. Ayon sa kanilang mga pagtataya, upang ma-unlock ng mga tao ang kanilang unang gene lock, ang kanilang fitness level ay kailangang umabot sa 300. Ito rin ang antas ng isang celestial being. Kapag naabot na ang antas na ito, at nakabukas ang isang gene lock, tanging noon lamang sila magiging capable ng pagharap sa isang super creature. Ngunit ang lahat ng ito ay halos imposibleng makamit sa Second God Sanctuary. Upang patayin ang mga ganitong nilalang, kailangan ng mga tao ng bilang at kailangan nilang makipagtulungan. Ngunit sa ngayon, wala pang isang pangkat ang nagtagumpay na magkaisa at patayin ang isa. At tungkol sa alaga ni Hansen, nahulog si Quinn sa mga ito. Maaaring hindi pa napatay ni Hansen ang isang super creature, ngunit paano siya nakapag-tame ng isa? Kung sinabi ni Hansen na napatay na niya ang isang super creature, hindi siya maniniwala. Bagamat si Hansen ay isang makapangyarihang tao, hindi pa niya nabubuksan ang kanyang gene lock. Hindi siya makakaligtas laban sa isang tao na may nakabukas na gene lock sa kanyang sarili. Kaya, kung hindi niya kayang gawin iyon, tiyak na hindi siya makakalaban sa isang super creature. Isinasaalang-alang ni Quinn na ang alaga ni Hansen ay maaaring isang berserk sacred blood beast soul. Bagamat ang mga tsansa ay mababa, maaaring iyon ang nagbigay dito ng mga espesyal na kakayahan. Ngunit ang pilak na Zoro ay hindi isang beast soul, nangangahulugan ito na dapat itong maging isang super creature. Paano maaaring husgahan ng sino man ang kanyang pagdududa? Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang kilalang nakapag-tame ng isang nilalang. Tanging ang mga nabanggit sa mga alamat. Ang dahilan kung bakit inimbitahan ni Quinn si Hansen ay dahil nakita niya ang kapangyarihan ng pilak na Zoro at ni Hansen na magkasama. Dati siyang nagtuturo kay Hansen, kaya mas maayos niyang naitasa kung paano siya lumago at kung saan siya patuloy na pupunta. Ang kanyang potensyal at ang malamang landas ng kanyang hinaharap ay labis na kahanga-hanga. Kung mabubuksan niya ang unang gene lock, siya ay magiging isang nakakatakot na master na magkaroon at isang nakakatakot na kalaban na harapin. Upang maging malapit sa isang karakter na katulad nito, sabik si Quinn na isama siya sa kanyang koponan sa lalong madaling panahon. Kabanata 578. Sa kabilang panig ng tirahan ng hari ay isang malaking bundok. Sa kabila ng bundok na ito, hindi gaanong maraming nyebe. Doon ay may isa pang tirahan ng hari, na kontrolado ng ibang pangkat na ang may-ari ay nakabukas ng kanilang unang gene lock. Ang pagbuo ng isang tirahan sa kabila ay isang mahirap na bagay. Ang malaking bundok sa pagitan ay tinatawag na Devil's Mountain, at ito ay sinasakupan ng maraming makapangyarihang nilalang. Ang mga dalesdes ng bundok ay magaspang, magulo, at matarik, na naglalagay ng sinumang gustong makipaglaban sa lupain na iyon sa malaking kawalan ng kalamangan. Ilan lamang ang may kakayahang manghuli roon, ngunit kahit ang mga iyon ay hindi kailanman lumalayo ng labis. Nang maglakbay si Thunder Devil sa Devil's Mountain, kahit siya ay kumukuha ng mahabang ruta upang maiwasan ang mas mapanganib na mga lugar doon. Ayon sa sinabi ni Chi Ziwen, ang may-ari ng tirahan ng hari malapit sa Devil's Mountain, na tinatawag na Lu Wei, ay ang kapitan ng Blue Blood Reserve Force. Siya ay isang makapangyarihang tao, at bagamat siya ay nakabukas ng kanyang unang gene lock, mayroong isang malaking agwat sa kapangyarihan sa pagitan niya at ni Thunder Devil. Wala masyadong tao si Hansen kaysa sa gusto niya, ang workforce na mayroon siya ay halos sapat lamang upang mapanatili ang operasyon ng tirahan ng hari. Ang kakulangan ng mga tropa ang nagtulak sa kanya upang makipagtulungan sa iba upang makuha ang tirahan ng hari. Ngayon na nakuha na niya ang mga ice fields, na may Devil's Mountain sa kanyang likuran bilang proteksyon, siya ay halos isang hari ng mga ice fields. Kung magagawa niyang mapanatili ang kanyang hawak sa mga ice fields, at manatili sa kanyang kasalukuyang posisyon, makakakuha siya ng maraming pera. Hansen, Super Body, King Spirit, Antas, Evolver. Haba ng buhay, 300. Super Body Evolve Requirement, 100 Geno. Owned Geno, Basic Geno, 100. Ordinary Geno, 100. Mutant Geno, 100. Sacred Geno, 30. Malaki ang nakinabang si Hansen mula sa kanyang pag-atake sa tirahan ng hari, at ngayon ang kanyang Mutant Geno amount ay umabot na sa pinakamataas. Ang kanyang Sacred Geno points ay tumaas din. Ang bilang ng kanyang Sacred Geno ay umabot sa 30. Ngayon, kung kailangan niyang sukatin ang kanyang fitness level batay sa mga genos na mayroon siya, ilalagay niya ito sa 150.
Ngunit hindi iyon dahil sa kanyang pagsasanay. Ang numerong ito ay katumbas ng mga top-level evolvers. Kung umabot si Hansen sa Surpasser state, maaari siyang umakyat upang maging isang celestial being na may fitness level na 300. Ngunit sinabi sa kanya ni Gianra na bago siya maging isang Surpasser, mas mabuti ang mas mataas na fitness level na mayroon siya. Walang dahilan upang magmadali sa proseso. Sa ngayon, ang pangunahing layunin ni Hansen ay buksan ang kanyang gene lock. Kung hindi niya ito nagagawa, hindi mahalaga kung ang kanyang fitness ay mas mataas kaysa sa mga nag-evolve na nakabukas na ang kanilang gene lock. Mananatili pa rin siyang may kapansanan at ang kanyang kakayahang magsagawa ng mga kasanayan ay magiging kapansin-pansing mababawasan. Hindi ko natapos ang unang antas ng Dangshan Sutra sa isang makatuwirang oras, kaya marahil ay mas mabuti kung susubukan ko ang Jade Esken muli. Umaasa akong walang mga isyu dito. Si Hansen, na may bagong determinasyon, ay nagpasya na subukan muli ang Jade Esken. Kapag nabuksan niya ang unang antas ng Jade Esken, dapat sana ay nakabukas na rin ang kanyang gene lock. Ngunit hindi ito nangyari. Alam ni Hansen na ang variant ng Jade Esken na natutunan niya ay may ilang mga issue, ngunit mula nang siya ay humigop ng mga ice powers mula kay Zuyai Kuang, nagbago ng kaunti ang kasanayan. Marahil sa karagdagang pagsasanay sa kasanayang ito, magagawa niyang buksan ang kanyang gene lock sa pagkakataong ito. Ngunit ang pinaka-nag-aalala kay Hansen ay ang posibilidad na ang kanyang Jade Esken ay magdulot ng mga negatibong epekto. Ang huli niyang nais ay ang maging may puso ng isang tao mula sa pamilya Zhou. Kung gusto niyang patayin ang mga super creatures na gusto niya, magiging imposibleng gawin iyon kung hindi niya nabuksan ang kanyang gene lock. Mayroon siyang Dangshan Sutra, kaya hindi siya masyadong natatakot na subukang muli ang Jade Esken. Bumalik sa Alliance, pumasok si Hansen sa isang training room at nagsimulang magsanay. Habang tumatakbo ang Jade Esken, malamig na hangin ang nagmumula sa kanyang mga selula. Sa pagdaloy ng yelo sa kanyang mga ugat, ang kanyang katawan ay tila pinapapurify. Isang mas malaking pakiramdam ng kailan awan ang bumabalot sa isip ni Hansen at nakikita niya ang buong mundo sa ibang paraan. Hindi niya maipaliwanag ang eksaktong kalikasan ng pagbabago, gayunpaman. Ang mga emosyon ng tao ay pinamamahalaan ng kasakiman, inggit, pagnanasa, at pagnanais. Sa ilalim ng mga epekto ng Jade Esken, iba ang mga bagay. Ang ugnayan ni Hansen sa mga batayang emosyon ng tao ay tila unti-unting namamatay, ang kanyang mga emosyon ay nagiging malamig. Napakalakas ng pakiramdam ni Hansen, hindi pangkaraniwang matalas. Ang kanyang paningin, pangamoy, panlasa, pagdama at pandinig ay tumaas din, ngunit ang makabuluhang pagpapalakas ng kanyang ika-6 na pandama ang nagbigay sa kanya ng sorpresa. Ngayon ay maaari na niyang marinig ang mga boses na nagmumula sa ibang training room, na isang bagay na hindi niya nagawa noon. Bagamat hindi siya malamig, tila may kakaibang lamig sa kanyang katawan. Ang kanyang isip ay mas tahimik. Ang kanyang mga emosyon ay tila nagpapahina, at halos hindi na siya nakakaramdam ng pagiging tao. Ang mga selula sa kanyang katawan ay nagpupumiglas, halos umuungol. Para bang sila ay nasa posas na ngayon. Hindi pa siya nakaramdam ng ganoon, nakakabigat dati. At habang nagsisimula ang mga damdaming ito na tumaas, nagsimula ang kanyang katawan na magpanik, at nais niyang basagin ang mga tanikala na nakatali sa kanya. Naramdaman ni Hansen ang kanyang sarili na humahawak sa unang gene lock, at inamin niya na ang Jade Esken ay iba kaysa dati. Ano man ang hirap ng kanyang pagsasanay dito sa nakaraan, hindi ito kailanman umabot sa pakiramdam niya ngayon. Naniniwala si Hansen na kung magpapatuloy siya, mabubuksan niya ang unang gene lock. Ngunit habang nagpapatuloy siya, mas lalo pang nawawala ang kanyang mga emosyon. Natatakot siya na maging higit na isang android na nakaprogram upang makakuha ng kapangyarihan sa anumang paraan na kinakailangan lahat ng walang puso. Natakot siya na kung mabubuksan niya ang kanyang gene lock, mawawalan siya ng anumang anyo ng kanyang dating sarili. Siya ay magiging isang shell ng isang tao na mas masahol pa kaysa sa pamilya Zhou, kahit sa hindi bababasa ang pamilya Zhou ay nagtataglay ng ilang anyo ng emosyon. Sa ngayon, hindi makaramdam si Hansen ng anuman. Wala siyang nararamdamang saya, lungkot, o kahit galit. Kung ginamit niya ang Jade Esken upang buksan ang gene lock, nagkaroon siya ng posibilidad na hindi na muling makaramdam ng mga emosyon na iyon. Ang kanyang mga selula ay nagpupumiglas, at ang kanyang ika-6 na pandama ay patuloy na lumalaki. Naramdaman niya ang kanyang katawan na lumiliit, para bang siya ay ikinulong sa loob ng 1,000 taon. Hindi na siya makapaghintay na makawala mula sa anumang nakakatakot na puwersang humihigpit sa kanyang kalayaan. Sa huling pagkakataon na sinubukan kong sanayin ang Jade Esken, ang Dangshan Sutra ang nagmulat sa akin. Ngunit sa ngayon, wala itong ginagawa. Marahil ito ay dahil sa pagkakataong ito ay walang panganib.
Marahil dapat kong itulak pa at subukan ito ng totoo. Sa ilalim ng mga epekto ng tila wala ng damdaming pakikipag-ugnayan, sinimulan ni Hansen na salakayin ang kanyang unang gene lock. Lahat ng mga selula sa kanyang pagkatao ay nagsimulang magalit, nag-aalab na may isang pakiramdam ng kapangyarihan na hindi niya pa naramdaman dati. Para itong pagtulak laban sa isang hindi nakikitang puwersa na may hindi masukat na lakas, at habang nangyayari ito, umuugong ang mga ngipin ni Hansen at nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng pagpupumiglas ng kanyang mga selula, ang kanyang isip ay kalmado at malamig na parang isang marmol na estatwa. At ganoon siya umupo roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang ika-6 na pandama ay lalong naging mas matalas ngayon, at patuloy itong lumalaki. Sa parehong oras, ang isip ni Hansen ay nagbubuo ng isang kakaibang imahe. Sa pamamagitan ng dingding, nakita niya ang mga tao sa susunod na training room. Alam ni Hansen na hindi ito dahil siya ay pinagkalooban ng X-ray vision, kundi sa pamamagitan ng pagbilis ng pag-unlad ng kanyang ika-7 pandama. Sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa mga tunog, nagawang bumuo ng imahe ang kanyang isip na nagpapakita ng eksaktong nangyayari sa susunod na silid. Iyon ang kalikasan ng ika-7 pandama. Ito ay kakayahan ng isang tao na suriin ang oras at espasyo, sa kanilang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo. Ang ika-7 pandama ni Hansen ay mas malakas kaysa sa karamihan ng tao, at sa ngayon ito ay pinalakas ng isang order ng magnitude. Mas matalas ito kaysa sa pinakamatalas na talam. Bigla, ang tunog ng nabasag na lupa ay nagpadala ng shockwave sa katawan ni Hansen. Naramdaman niyang may isang bagay sa loob niya ang nabasag. At ngayon, siya ay nilamon ng pakiramdam ng paglaya. Para bang siya ay nakulong sa loob ng 1,000 taon at ngayon, siya ay malaya. Nakaramdam siya ng napakalakas, para bang kaya niyang utusan ang mga kalangitan, para bang kaya niyang lumipad, para bang siya ay muling ipinanganak bilang isang anghel. Kabanata 578. Ang lahat ay ipinanganak na ilaya, nandito na ito, puno at malinaw, katulad ng nirvana. Hindi nakakuha si Hansen ng anumang bagong yelo na kapangyarihan matapos buksan ang kanyang unang gene lock, ngunit ang lakas ng kanyang katawan ay labis na tumaas. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang benepisyo na natamo niya. Ang pinakamahalaga, ang ika-7 pandama ni Hansen ay nakatanggap ng napakalaking pagpapalakas. Umabot ito sa pinakamataas na kasanayan na maabot ng isang tao na nagbigay kay Hansen ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag ito, ngunit ginawa nitong tingnan ni Hansen ang mundo sa ibang paraan. Nakikita niya ang mga bagay na hindi niya kailanman nakita bago. Hindi maipaliwanag ni Hansen kung anong mga pagbabago ang maaaring idulot ng kakayahang ito sa hinaharap, ngunit marahil ito ay dahil sa kanyang fitness na hindi niya talagang lubos na na-unlock ang kanyang gene lock. Naramdaman niya na parang na-unlock niya ito, kahit na hindi siya lubos na nakapasok dito. Hindi siya makapagpas siya sa anumang bagay sa ngayon. Lumabas si Hansen mula sa training room na nakabukas ang kanyang gene lock. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaiba, at habang naglalakad siya, naramdaman niyang parang ang mga pader sa paligid niya ay nagiging alikabok. Nakikita niyang lahat, lampas sa anumang makikita ng mata ng tao. Ngunit naramdaman din niyang parang ang kanyang katawan ay nakakulong sa yelo. Tunog, temperatura, liwanag, ang mga bagay na ito at higit pa ay naging mga simpleng alituntunin ng karagdagang deduksyon sa kanyang isip. Napakalakas na ng kanyang paningin ngayon na kahit isinara niya ang kanyang mga mata, nakikita pa rin niya ang nasa harapan niya. Napakabuti nito. Napakabuti ng pakiramdam na ito. Nais ni Hansen na maging masaya, ngunit sa kakaibang paraan, hindi siya makaramdam ng anumang tiyak na emosyon. Para bang lahat ay nakatakda na at halos inaasahan, kaya't nawawala ng pangangailangan na maging labis na nagulat o masaya. Habang patuloy na naglalakad si Hansen, bigla niyang napansin ang isang babae na nag-aalis ng kanyang mga damit, ito ay si Annie. Siya ay may mahahabang binti, maputlang balat, at malalaking suso, nakikita niya ang lahat. Ngunit nang mas malapitan si Hansen, napansin niyang may pader na naghihiwalay sa kanila, at si Annie ay talagang nasa kanyang changing room. Isang makapal na pader tulad ng iba, ngunit ang kanyang paningin ay nagbigay ng mas malinaw na larawan kaysa sa anumang thermal vision apparatus. Ngunit sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi naramdaman ni Hansen ang anumang sensasyon ng pagnanasa. Ang pagtingin sa kamangha-manghang katawan ni Annie ay tila para lang siyang tumitingin sa isang mannequin. Napansin niyang siya ay hubad, ngunit pagkatapos ay lumingon at nagpatuloy sa kanyang daan. Naglakad siya sa paligid ng base at napansin ang sakit na unti-unting umuusbong sa kanyang ulo. Alam niyang ang kanyang fitness level ay magkakaroon ng kahirapan sa pagsuporta sa nakabukas na gene lock. Sa makatuwid, upang maiwasan ang karagdagang sakit, lumabas siya mula sa gene lock mode.
Bumalik ang kanyang katawan sa dati nitong mga pakiramdam ng nakabihag, at nawala ang mga kamangha-manghang damdaming dati siyang napapaligiran. Ang kanyang fitness ay bumalik sa normal at ang kanyang ikapitong pandama ay nabawasan. Bagamat hindi ito nagbunga ng elemental na mga kapangyarihan, gusto ko ito. Hindi ito masama. Sa wakas ay ngumiti si Hansen. Matapos patayin ang kanyang gene lock, bumalik ang kanyang mga emosyon. Hindi na siya nakaramdam ng pagiging isa sa mga walang pusong halimaw ng pamilya Zhou. Ngayon, siya ay bumalik sa kanyang dating masiglang sarili. Nagtataka ako kung anong uri ng kapangyarihan ang matatanggap ko kung nabuksan ko ang gene lock gamit ang Dangshan Sutra. Mas malaki ito kaysa sa Jade Esken, tiyak, hulaan ni Hansen. Gayon din, nagtatanong ako kung ano ang aking antas, kumpara sa mga nag-evolve na nakabukas na ang kanilang gene lock. Alam ni Hansen na ang Jade Esken ay sa kabuuan ay nagdaragdag sa kasalukuyang mga talento at kakayahan ng kanyang katawan, na walang karagdagan. Sa makatuwid, hindi siya sigurado kung paano siya gaganap sa isang laban-laban sa mga may elemental na kapangyarihan. Pagbalik sa kanyang silid, tinawag ni Hansen si Wang Fu Pingqing. Hindi nagtagal, ang communicator sa kabilang dulo ay sinagot, at ang kanyang imahe ay punong-puno ng screen. Halos naramdaman ni Hansen na nagsisimula ang kanyang ilong na damyugo. Si Wang Fu Pingqing ay nakasuot lamang ng isang napakanipis na pajama gown na nagpalabas ng maraming balat. Makikita mo pa nga sa tela, sa isang tiyak na antas. Bagamat hindi lahat ay nakabukas, ang makikita ay kaakit-akit at medyo nakakaakit. Little Junior, bakit mo ako hinanap? Dapat ay may dahilan ka sa tawag na ito. Malabo akong nag-aalala kung kamusta ka. Si Wang Fu Pingqing ay tila sinadyang yumuko pasulong, ipinapakita kay Hansen ang buong screen ng trench na humihiwalay sa kanyang perpektong mga suso. Senior, sinabi sa akin ni Queen na dapat kong kausapin ka kung sakaling kailangan kong hanapin siya. Maaaring gumagalaw ang mga labi ni Hansen, ngunit hindi siya tumitingin. Walang masama sa ganoong titig, pagkatapos ng lahat. Nang mapansin ang kanyang walang hiya na titig, nakaramdam ng kaunting pagkahiya si Wang Fu Pingqing. Pinalaki niya ang kanyang mga mata upang tingnan si Hansen at kumuha ng isang coat upang takpan ang kanyang katawan. Sinabi niya, bakit mo ako hinahanap para kay Queen? Senior, pakiusap, ipaalam mo sa kanya na pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya akong sumali sa kanyang koponan, sinabi ni Hansen sa kanya. Ngayon na matagumpay na niyang nabuksan ang kanyang gene lock, na ang kanyang fitness ay nasa tuktok, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkapantay sa iba sa koponan ni Queen. Sabik siyang makita kung anong uri ng super creature ang kanilang huhulin. Alam ni Hansen na napakahirap para sa isang tao na manghuli ng isang super creature ng mag-isa, kaya't ang pakikipagtulungan sa iba ay hindi isang bagay na kanyang kinamumuhian. Sa pagsunod kay Queen, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong masaksihan ang tunay na kapangyarihan ng mga super creature. Pagkatapos ng lahat, ang pilak na Zoro ay isang tuta lamang, at ang lakas nito ay tiyak na mas mababa kumpara sa isang ganap na lumaki na super creature. Inimbitahan ka ba niya sa kanyang koponan? Nagbigay si Wang Fu Pingqing ng isang pagtingin kay Hansen na may sorpresa. Wala bang sinabi sa iyo? Tumingin si Hansen sa kanya ng kakaiba. Sinabi ni Queen kay Hansen na hanapin si Wang Fu Pingqing kapag handa na siyang sumali sa kanyang koponan, kaya't makatarungan para sa kanya na isipin na alam niya ang tungkol sa kasunduan. Nagulat si Hansen nang malaman na hindi siya aware. Ang isang tao tulad niya ay hindi masyadong nakikipag-usap sa akin, sabi ni Wang Fu Pingqing. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, nagpatuloy siya, ngunit siya ay isang mapagmataas na babae. Bakit niya papahalagahan ang pagkakaroon ng isang karaniwang tao tulad mo sa kanyang koponan? Naalala ko ang ilang mga nag-evolve na humihiling ng mga pwesto sa kanyang koponan ilang panahon na ang nakalipas, at sila ay nakabukas na ang gene locks at lahat, ngunit tinanggihan sila. Bakit niya tatanggihan ang mga nag-evolve na iyon ngunit sa halip ay personal na humiling ng iyong posisyon sa koponan? Halos hindi ko kayang paniwalaan. Tiyak na ikaw ay isang malaking manliligaw. Wala akong espesyal. Hindi pa ako pangulo, mayroon pa akong mahabang daan na tatahakin bago ako umabot sa tuktok. Ipinagwagwag ni Hansen ang kanyang ilong habang siya ay nagsasalita. Si Wang Fu Pingqing ay nakabuo na ng immunity sa walang hiya na pag-uugali ni Hansen. Tiyakin kong ipapaalam ko sa kanya, sa kahit anong paraan. Ngunit, tungkol sa kung kailan mo matatanggap ang sagot. Hindi ko alam. Nakasalalay ito sa kanyang mood. Salamat, kahit na. Kapag ako ay nagretiro mula sa hukbo, ipaalala mo sa akin na bilhan ka ng tanghalian minsan. Ngumiti si Hansen. Sige, itatago ko iyon. Bumalik ang ngiti ni Wang Fu Pingqing kay Hansen.
Matapos magtapos ang kanilang pag-uusap, pumunta si Hansen sa isang testing lobby. Nais niyang makita kung anong uri ng kapangyarihan ang naabot niya matapos na mabuksan ang kanyang gene lock. Upang gawin ang isang kumpletong pagsusuri, pumunta si Hansen sa isang eksklusibong testing lobby sa Army Base, hindi ang ordinaryong virtual community na isa. Pagkatapos niyang piliin ang nais na lakas para sa pagsusuri, pumasok siya sa testing room. Sa loob, isang kalahating taong cyborg ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang droid na ito, na idinisenyo ng eksklusibo para sa testing ng labanan, ay ginawa upang magmukhang tao. Talagang binuo ito mula sa maraming mas maliliit na robot. Pagkatapos ng tiyak na dami ng pinsala na naipapataw sa droid, ito ay mababasag. Ngunit pagkatapos, maaari itong mabilis na muling bumuo. Kabanata 600. Matapos makita si Hansen na pumasok sa isang testing lobby, muli na namang pinanood ni Annie ang bawat galaw niya. Agad siyang pumunta sa observation room upang makita kung paano siya nagpe-perform. Ang pagsubok na isinasagawa ni Hansen ay dinisenyo upang tumpak na sukatin ang kasanayan ng kanyang mga kakayahan. Hindi pa siya kailanman sumubok nito, kaya hindi talaga alam ni Annie kung ano ang kanyang tamang antas. Ngunit sa pagpili ni Hansen ng pagsubok, hindi maiwasang makaramdam si Annie ng kaunting pagkadismaya. Pumili siya ng antas ng kahirapan na 100 na nangangahulugang kailangan lamang ni Hansen ng antas na 100 upang talunin ito. Alam na ni Annie na ang kanyang lakas ay higit sa 100. Kahit narito na siya, nanatili siya upang panoorin kung paano siya kumilos. Hindi pumili si Hansen ng mas mataas na antas ng kahirapan dahil alam niya na may mga mata na nakamasid, at alam niyang maaaring may sinumang nanunood mula sa observation room. Hindi pa niya nais ipakita ang kanyang tunay na lakas. Ang pangunahing layunin ni Hansen sa testing lobby ay upang isagawa at itulak ang mga hangganan ng mga bagong espesyal na pandaman na natamo niya sa pagbubukas ng kanyang gene lock. Sa makatuwid, hindi niya kailangang pumili ng mas mahirap na antas. Madali niyang pinabagsak ang testing droid, at mabilis itong muling bumuo bilang dalawa. Matapos muling sirain ni Hansen ang parehong robot, nagduplicate din ang mga ito. Nang lumitaw ang 4 sa harapan niya, mabilis na pinutol ni Hansen ang mga ito. Pagkatapos, nang muling lumitaw ang 8. At sa ganitong paraan, tuloy-tuloy siyang nagpatuloy. Mabilis na pinagsama ni Hansen ang mga robot ng walang kahirapan. Matapos magmasid ng kaunti pa, nagsimula ng bumigat ang mukha ni Annie. Bagamat ang kahirapan na pinili ni Hansen ay hindi mataas, ang paraan ng kanyang pagputol sa mga droids ay espesyal. Hindi niya ito napansin sa simula, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang kanyang mukha. Ang mga droids ay may nakatakdang ugali para sa pagduplicate kapag natalo. Nangangahulugan ito na mas marami ang pinatay ni Hansen, mas marami rin ang darating. At mas marami ang mga droids, mas marami ang atake na darating kay Hansen. Hindi tulad ng mga tao, sila ay sistematiko at hindi kailangang mag-isip, nangangahulugan ito na mas kaunting espasyo para sa pagkakamali. Ang mga ganitong robot ay hindi nagkakamali, at ang kanilang katumpakan ay labis na lumalampas sa kakayahan at pagiging maaasahan ng mga tao. Bagamat ang mga atakeng ito ay hindi makapagbabante sa buhay ni Hansen, ang paraan ng kanyang pagputol sa mga droids ay nagbigay ng sorpresa kay Annie. Si Hansen, sa kabila ng pag-iwas at pagdodge sa bawat atake, hindi man lang lumingon upang tingnan ang mga swing at slashes na papunta sa kanya. Tumpak niyang sinira ang bawat droid mula sa likuran. Kahit na maraming droids ang nagtangkang sumugod sa kanya ng sabay-sabay, hindi niya kailangang lumingon upang iwasan at gumanti. Halos hindi makapaniwala si Annie sa kanyang nakikita. Para bang si Hansen ay may mga mata sa likod ng kanyang ulo. Ang lakas at bilis ay mga bagay na maaaring masugid na sanayin at pagbutihin, ngunit ito ay isang bagay na bago kay Annie, at hindi siya sigurado kung paano niya na-develop ang kapangyarihang ito. Mula sa kanyang nasaksihan, hindi niya pinaniniwalaan na ang ganitong katumpakan ay nagmumula sa mabilis at tumpak na pagsusuri ng ingay sa silid. Walang ginawa si Hansen na pagkakamali siya ay perpekto. Para bang sinanay niya ito ng dati, at alam na niya ang bawat galaw ng bawat droid. Hindi niya pinaniniwalaan na kahit siya ay makakagawa ng ganoong bagay. Habang lumilipis ang oras, tila lalo pang gumaganda si Hansen. Para bang naabot na niya ang sight of gods at kaya niyang tingnan ang hinaharap upang malaman kung saan at kailan mag-atake ang bawat droid. Pinagsama sa Dangshan Sutra na enable ni Hansen ang maaaring ilarawan bilang prophet mode. Ang bawat atake laban sa kanya ay tila walang kabuluhan, at ang pagtama sa kanya ay malamang na mga ilangan ng paglagpas sa bilis ng liwanag. 32 robot ang maximum na pinapayagan sa loob ng silid ng sabay-sabay. Kahit na may ganitong malaking bilang, wala sa kanila ang nakapagpahayag sa kanya.
Pinuksa niya ang bawat isa, at ang lahat ay tumagal lamang ng isang suntok, ang kanyang mga kamao ay dumaan sa kanilang mga metalak na panlabas na may halos walang pagtutol. Para bang sila ay nakatali sa isang tanikala, ang mga kilay ni Annie ay naging labis na masikip. Naisip niyang parang iba si Hansen, ngunit hindi niya matukoy kung bakit. Mukhang nalilito siya. Nais ni Annie na agad na iulat kay Jiro Ozin ang tungkol sa kanyang nasaksihan. Ngunit habang patuloy siyang nanonood, hindi niya alam kung paano niya maipapahayag ang nakabibighaning sukat ng katumpakan ni Hansen habang siya ay lumalaban. Matapos tapusin ni Hansen ang kanyang testing, mabilis siyang umalis sa lobby. Si Annie, gayunpaman, ay nanatili sa observation room na may recording ng kanyang pagsasanay dahil nais niya muling panuurin at suriin ang kanyang nasaksihan. Labing-isa si Hansen sa kanyang mga bagong kakayahan matapos buksan ang kanyang gene lock. Bagamat hindi siya pinagkalooban ng anumang espesyal na, elemental-infused na kapangyarihan, ang mga natamo niya ay nagdulot ng malaking pagbabago. Inisip ni Hansen na ito ay kahanga-hanga. Pinahalagahan din niya kung gaano ka-discreet ang kanyang mga kapangyarihan. Sa unang tingin, walang sino man ang makakapansin na talagang nabuksan niya ang kanyang unang gene lock. Inisip niyang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Pagbalik sa tirahan, natagpuan niyang si Zuting ay naghahanap sa kanya. "Boss, nakahanap ako ng isang sacred blood creature. Halika at tulungan mo akong patayin ito." "Sige," sumang-ayon si Hansen, bahagyang dahil sa pakiramdam niya may utang na loob siya kay Zuting para sa nangyari sa kanya sa mga red mushrooms. Sumang-ayon din siyang pumunta ng walang pangako ng pagbabalik. Kahit na ang pangangaso ng mga sacred blood creatures ay hindi isang prioridad para sa kanya sa ngayon na nabuksan na niya ang kanyang unang gene lock, tiyak na magiging mas madali ito para sa kanya. Iniisip din niyang maaari pa siyang maglakbay sa seabed, manghuli ng malaya sa kailaliman ng karagatan, at mabilis na itataas ang mga sacred geno points ng kanyang mga anghel. Kasunod ng mabilis na pagkakasunduan, pinangunahan ni Zuting si Hansen patungo sa Devil's Mountain. Ngunit kumunot si Hansen at sinabi, "Simula kailan ka nagpunta sa Devil's Mountain?" Ang Thunder Devil at ang kanyang mga tao ay madalas na nagsasalaysay tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa Devil's Mountain at ang mga espesyal na kakayahan na mayroon sila. Isang napakamapanganib na lugar ito upang pasukin. Huwag mag-alala, tiningnan ko lamang ito mula sa paanan ng bundok. Hindi ko naglakas loob na tahakin ang mga mapanganib na dalasdis nito, ipinaliwanag ni Zuting. Tumanggaw si Hansen bilang tugon at hindi na nagsalita. Hindi sigurado kung ano ang naghihintay sa kanila, nagkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang kakayahang makaalis mula sa mga panghihimasok ng isang super creature, ngayon na nabuksan na niya ang kanyang gene lock. Hindi lahat ng super creatures ay aktibong humahabol sa mga tao at nagtatangkang patayin sila sa unang tingin, kaya't iniisip ni Hansen na magiging maayos sila kung mananatili lamang sila sa kanilang daan. Ang mga dalasdis ng bundok ay hindi nagyayelo at natatakpan ng nyebe. Sa halip, sila ay nakadamit ng mga luntiang halaman at pinalamutian ng masaganang mga puno. "Boss, andyan na siya." Hindi nagsisinungaling si Zuting. Nang magsimula silang umakyat sa Devil's Mountain, itinuro ni Zuting ang isang kakaibang burol. Ang burol na ito na kanyang tinutukoy ay nasa gilid ng Devil's Mountain sa hangganan ng ice field. Sinundan ni Hansen si Zuting, at dinala siya nito sa isang maliit, makitid na burol. Ilang mga baging at puno ang umuunlad sa itaas nito. Nang nasa gitna na sila ng burol, isang nilalang na parang butiki ang nakakuha ng kanilang atensyon. Kumakain ito ng mga baging na umaabot sa isang bangin na kumukonekta sa tuktok ng burol. Tiningnan ni Hansen ang nilalang na talagang may malaking sukat. Ito ay humigit kumulang 1 metro ang haba, at sa halip na mga kaliskis, mayroon itong maganda at asul na balat. Mukhang ito ay isang masaganang premyo. Bagamat ang burol na ito ay maaaring hindi mataas, mahirap makipaglaban dito sa gilid ng bangin na kasalukuyan niyang kinakain, sabi ni Hansen, matapos itong obserbahan ng ilang sandali. "Kung madali lang ito, hindi ako hihingi ng iyong tulong. Mayroon ka bang mga suhestyon?" Magalang na nagtanong si Zuting. "Meron. Maghintay ka dito." Sa sinabi ni Hansen, tinawag niya ang kanyang Bloodscale Armor. Matibay ang kanyang mga binti sa bangin at nagsimula siyang tumakbo pataas.